Ang mayaman kong asawa. 2321/. Ang panloob na chi ng Path of Heaven ay nagsimula ng magbago, at sa sandaling bumaba ang Golden Great Daw, hindi na natin kailangang pigilan ang ating lakas. Haha, Shingshu? Nawalan ka na ng hibla ng iyong kaluluwa, kaya ano ang magagawa mo kahit na hindi ka pinipigilan ng landas ng langit? Isang boses ang nagmula sa kawalan, na lalong nagpalit ng ekspresyon ni Shingshu. It's none of your business. Narinig ko ang lahi ng multo at ang lahi ng halimaw ay may pambihirang paraan na makakapag-ayos ng mga nasirang kaluluwa. Bibisitahin ko ang karera ng multo kapag tapos na ako sa aking mga personal na bagay. Nang marating nila ang Tribulation Transcending Stage, hindi na sila makukulong ng espasyo hanggat hindi pinipigilan ng Path of Heaven ang kanilang lakas. Sa banal na pag-iisip, maaari siyang dumaan sa kawalan kung gugustuhin niya. Sa sandaling ito, nakabalik na si Chinyu sa tuktok ng ikawalong antas. Nais niyang makita kung siya ay makakapasok sa ikalimang baitang sa lugar na pinakamalapit sa landas ng langit. Kapag bumaba ang Golden Great Daw, magkakaroon siya ng kaunting kapangyarihan para protektahan ang kanyang sarili. Sa ngayon, maraming mga banal na anak sa banal na rehiyon ang dapat na nakapasok na sa ikalimang baitang. Sa iba't ibang mga mapagkukunan at pamamaraan, malamang na ang ilan sa kanila ay nakarating na sa rurok ng True Saint Realm. Hinihintay na lang nila ang pagbaba ng dakilang daw at handa na silang makapasok sa Tribulation Transcending Stage. Si Chinyu ay mukhang solemn na. Siya ay natigil sa ikaapat na baitang ngayon, at ang agwat ay lalago lamang. Naka-cross-legged siya sa lupa at pinakawalan ang kanyang banal na sentido pagkatapos na ganap na kumalma ang kanyang isip. Hinayaan niyang malayang gumala ang kanyang divine sense sa hangin at maunawaan ang panloob na chi sa kawalan. Sa tuktok ng bundok na pinakamalapit sa Path of Heaven sa Purgatorio, hindi maramdaman ni Chin ang kumpletong paraan. Gayunpaman, pagkatapos na ganap na huminahon ang kanyang isip, naramdaman niya ang maraming banayad na paraan ng landas ng langit. Sa hangin, naramdaman ni Chinyu ang hindi mabilang na maliliit na alituntunin na parang ahas ng Path of Heaven na lumilipez. Ang bawat maliit na ahas ay kumakatawan sa isang Dao technique. Bagamat napakaliit, mayayanig nila ang mundo at baligtarin ang universo pagkatapos makamit ang great success. Sa True Saint Realm, nagtanim ito ng binhi. Sa Tribulation Transcending Stage, ito ay sumibol at lumaki. Paano nakarating ang Immortal Emperor at ang Demon Emperor na tumalon sa Path of Heaven? Sa ilalim ng kontrol ng bilyon-bilyong pamamaraan ng Dao, paano sila nakatakas sa gapos ng mundo? At kung ang Dao technique ay hindi magagapi, paano nakalusot si Wu Ji sa 5th grade True Saint at naabot ang Tribulation Transcending Stage sa dulo ng kalsada ng Dao technique? Ginamit pa niya ang kanyang Tribulation Transcending Body para labanan ang isang Imperial Immortal. Marahil ay hindi niya kailangang ituloy ang threshold ng ikalimang baitang ng pilit. Sa sandaling ito, ganap na isinantabi ni Chinyu ang pag-iisip ng pag-unawa sa pamamaraan ng Dao. Matapos niyang lubusang ibabaon ang kanyang isipan sa pagmumuni-muni, tila may naintindihan siya, mahinang nakahawak sa isang bagay. At ang espiritual na butil sa gitna ng kanyang banal na kahulugan ay tila naging mas maliwanag habang naiintindihan niya. Matapos ay condensing ang spirit bead na ito, naramdaman ni Chinyu na ang kanyang pangunawa sa cultivation ay lumalim ng husto, at wala na siya sa dati niyang pagkainip. Nang tumigil si Chinyu sa paglilinang, napagtanto niyang bigla siyang nakaramdam ng gutom. Ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang dagat ng kamalayan ay nabawasan ng malaki. Ang butil ng espiritu ay tumatakbo sa sarili, sumisipsip ng napakalaking lakas ng kaluluwa. Kung ganoon nga, hindi ba't ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay magiging mas malakas paminsan-minsan? Tuwang-tuwa si Chinyu. Hindi niya alam na may ganoong epekto ang Divine Sense Spirit Bead. Oras na para bumalik sa purgatorio at hanapin ang bangungot. Hanggat mayroon siyang Soul Torment Mind Technique, ang Nightmare, na ginamit ang mga panaginip bilang paraan ng pag-atake, ay hindi maaaring magdulot ng banta sa kanya. Sa halip, maaari itong maging suplemento para sa kanyang kaluluwa. Chinyu, bakit pakiramdam ko ang iyong kaluluwa ay tila nagbago pagkatapos ng iyong pagtatanim sa loob ng maikling kalahating araw?
Ang iyong ugali ay tila bahagyang nagbago. Hindi kaya nasira ka na. Ngunit ang iyong panloob na chi ay parang hindi. Curious na tanong ni Meili. Hindi ako nakalusot. Hindi pa bumabalik ang tide ng Path of Heaven sa kalabukang ito, pero ngayon lang ako nagkaroon ng comprehension. Biglang sumabog ang isang jade talisman sa somero ring. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at bigla siyang tumayo. Ano ang problema, Chinyu? Kakabangon lang ni Juwo mula sa singsing ng somero at nagtanong na inaantok ang mga mata. Ginamit lang ni Wang Feng ang jade talisman na ibinigay ko sa kanya. Malamang may nangyari. Nararamdaman ko rin ang ilang multo na pag-iiba-iba ng chi sa ikalimang antas ng purgatorio, ngunit hindi ko alam kung magkamag-anak sila. Hayaan mo na ako dyan. Hindi pa ako nakakakain ng laman ng lahi ng multo. Gusto kong subukan. Kumalabog ang tiyan ni Juwo, at umalis siya nang hindi naghihintay ng tugon ni Chinyu. Umiling si Chinyu na may mapait na ngiti ngunit hindi nag-aalala. Naramdaman niyang hindi malakas ang panloob na chi na sumasabog mula sa ikalimang antas. Kakayanin ito ni Juwo ng perpekto. Biglang may naramdaman si Chinyu at lumiko sa ikasyam na antas. Lumitaw ang figure ni Shimen. Nagkaroon siya ng matinding sugat sa katawan. Napakasira rin ng damit niya. Sa sandaling ito, mukha siyang pulubi. Gayunpaman, naramdaman ni Chinyu ang isang nakasuffocate na layunin ng espada mula sa loob ng kanyang katawan. Ang layunin ng espada na iyon ay parang dragon na humihinga. Si Shimen ay tila nakakuha ng kaunting pag-unawa sa ikasyam na antas. Lumitaw siya sa mga punit-punit na damit at mukhang magulo, ngunit talagang nagtatanim siya ng tala sa loob ng kanyang katawan at nasa napakagandang kondisyon. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata, ito ay isang nakakagulat na pag-atake. Tahimik siyang bumalik sa tuktok ng bundok at bahagyang tumango nang makita si Chinyu. Sobrang kakaiba. Ang taong ito ay nasa ika-4 na baitang, ngunit ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na siya ay mas nakakatakot kaysa sa iyo. Pakiramdam ko ay papatayin niya ako ng diretso. Kahit na ang pinakamalakas na Blood River ay hindi mapigilan ang kanyang espada. Tila naramdaman ni Meili ang pagdating ni Shimen. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Shimen. Tama ang nararamdaman mo. Mapapatay ka nga niya sa isang laslas. Shimen? Lumapit ka sa akin ng buong lakas. Para ma-verify kung ano ang naintindihan niya, ang Divine Sense sa likod ni Chinyu ay naging dalawang itim na pakpak. Tumalon siya ng 10,000 metro sa kalangitan na may pakpak ng mga pakpak. Masyadong nakamamatay ang sword intent ni Shimen. Wala siyang hinanakit sa mga nakapaligid na magsasaka, kaya pinakamainam na manatili sa itaas sa langit. Hinawakan ni Shimen ang bakal na espada sa kanyang kamay, ngunit walang nakakita sa kanyang kumilos. Gayunpaman, natapakan na niya ang isang tipak ng sword energy at nakarating na 1,000 metro ang layo mula sa posisyon ni Chinyu. Nakakatakot na bilis. Kahit na naintindihan ko kamakailan ang paraan ng line word formula at may gale resistance boot at ang cultivation method, mas mabilis lang ako sa kanya. Ang espada talaga ang pinakamabilis na sandata sa mundo. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu ang paglubog ng kanyang katawan. Isang malawak na layunin ng espada ang nakalock sa kanya. Ang gintong liwanag ay kumikislap sa katawan ni Chinyu, at pinakawalan niya ang saintly body technique. Ang kanyang magulong chi ay lumundag sa lahat ng kanyang mga kalamnan, na naging sanhi ng mga ito upang pumiglas na parang mga ahas. Sa sandaling ito, ang kanyang pisikal na katawan ay maihahambing sa pinakamahirap na kagamitan sa pagtatanggol. Kailangan niyang maging ganap na handa na harapin si Shimen. Ipinikit ni Shimen ang kanyang mga mata. Ang layunin ng espada sa kanyang ordinaryong bakal na espada ay biglang lumundag na parang dagat. Sa isang saglit lang, naabot na ng sword energy ang rurok nito. Sa sandaling ito, ang bakal na espada ay tila ang Panginoon ng langit at lupa, na nagiging mundo ng mga espada. Ang enerhiya ng espada ay umalangaw-ngaw sa ika-8 antas ng purgatorio. Para sa cultivator na gumamit ng espada, sa sandaling ito, ang espada ay ganap na hindi niya kontrolado. Ang mga makakarating sa ika-8 antas ay pawang mga top-notch cultivator.
Ang kanilang mga espada ay dinalisay ng kanilang espiritual na kamalayan at kakanyahan ng dugo sa loob ng hindi mabilang na mga taon, kaya't sila ay masasabing bahagi ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanilang mga paa ay malapit nang umalis sa kanila at maging bahagi ng Shimen. Maging ang mga espada sa kahaliling dimensyon ay nagsimulang gumulong sa paligid na parang gustong kumawala at makarating sa tabi ni Shimen. 2,322 nakikipag-chat sa matandang kaibigan. Nakakatakot. Hindi ba sila Shimen at Jinyu mula sa Holy Region? Lahat ba ng mga tao mula sa Holy Region ay napakapangit at nakakatakot? Sino sa tingin mo ang mananalo sa round na ito? Pareho silang nasa ika-4 na baitang, ngunit mayroon silang record ng pagpatay sa isang ika-9 na baitang True Saint sa ilang segundo. Gayunpaman, sa nakikita ko, mas malakas si Shimen. Ang kanyang espada ay hindi mapigilan, at si Jinyu ay tila higit na umaasa sa mga kayamanan. Tinuri ito ng mabuti ng ilang tao. Hindi rin ito tama. Nakita ko ang katawan ni Jinyu na kasing tigas ng itim na bakal, at kahit ang star power ni Sito Haoyo ay hindi siya kayang saktan. Sa tingin ko si Jinyu ang mananalo. Sa sandaling ito, ang labanan sa kalangitan ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga magsasaka. Ang labanan sa antas na ito ay isang bagay na makakatagpo lamang ng mga nangungunang magsasaka kapag nagkataon. Maaari nilang maunawaan ito at linangin ang mas kaunting mga taon kung sila ay mapalad. Ang enerhiya ng mundo ay mas malakas kaysa dati, at ang mga patakaran nito ay tila mas kumpleto. Solemn na ang ekspresyon ni Jinyu. Ang espada ni Shimen ay nag-evolve na sa isang kumpletong mundo. Harangin kaya niya ang kapangyarihan ng mundo. Isang espada, isang mundo. Pinuksan ni Shimen ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang espada. Bush! Huminga ng malalim si Jinyu, at ang magulong chi ay mabilis na tumalon sa Shaolin Divine Artifact. Sa loob ng 10,000 spell-breaking punch, siyam na naglalakihang fire dragon ang umikot sa paligid niya at ang suntok ay direktang sumalubong sa sword energy. Boom! Sa isang iglap, ang kamao ni Jinyu at ang mga fire dragon ay nadurog at nabasag ng diretso, na nagpapatunay na walang kapantay. Nakakakilabot. Ang enerhiya ng espada na iyon ay dumating bago si Jinyu nang wala pang kalahating hininga. Sa isang iglap, naramdaman ni Jinyu na nakarating na siya sa ibang mundo. Sa mundong ito, mayroong libu-libong mga tao na naglilinang ng mga diskarte sa espada sa iba't ibang lugar. Sila ay parehong clumsy na bata at makapangyarihang magagaling na magsasaka na mababa ang tingin sa mundo. Gayunpaman, inuulit ng lahat ang parehong kaisipan, tahimik na naglalaslas ng espada. 10,000 layunin ng espada ang naging isang bakal na espada sa huling sandali at nilaslas siya. Nabasag ang Shaolin Venerable Mountain. Nabasag ang Divine Robe ni Shaolin. Ang lakas ng espada ay dumapo sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na layunin ng espada ay gumagala sa kanyang mga kalamnan, pinuputol siya sa hindi mabilang na mga piraso. May sword phantom din sa kanyang divine sense na tumama sa kanya. Ang mga kalamnan ni Jinyu ay nanginginig ng husto, na sinasalungat ang enerhiya ng espada. Ang ginintoang liwanag ng Saintly Body Technique ay galit na lumaban sa sword energy, na binabawasan ang nakakatakot na kapangyarihan ng sword intent. Sa dagat ng kamalayan ni Jinyu, ang walang hangganang kapangyarihan ng banal na pakiramdam ni Jinyu ay parang tubig dagat na nag-flush sa layunin ng espada. Daan-daang mga sinag ng soul-shattering golden radiance ang naglaslas sa layunin ng espada at sa wakas ay durog ito sa dagat ng kanyang kamalayan. Hindi makayanan ng kanyang katawan. Baka sa mukha ni Jinyu ang pagkabigla, at ang Divine Sense Spirit Bead ay naging isang sinag ng nakasisilaw na gintong liwanag. Sa ilalim ng spiritualization technique, isang higanteng gininto ang kamay ang lumitaw sa kanyang katawan. Hinawakan ng higanteng gininto ang kamay ang bakal na espada. Boom! Ang katawan ni Jinyu ay umatras ng 10,000 metro. Hindi mabilang na divine sense powers at sword energy ang nakasalikop at nabasag. Sa huli, dahan-daang tumahimik ang espada. Ding! Isang bitik ang lumitaw sa bakal na espada ni Shimen. Namumula ang kanyang mukha at tila hindi na siya makatayo sa ere.
Gumalaw ang katawan ni Chinyu at hinawakan siya, dinala siya sa tuktok. Natalo ako. Masyado akong maraming mahiwagang artifact. Hindi ko talaga makukuha ang iyong espada kung hindi dahil kay Soulin. Naalala ni Chinyu ang pag-atake ng espada kanina at nabigla pa rin. Ito ba ay isang atake ng espada na maaaring ilabas ng isang magsasaka sa ika-4 na baitang? Kung ito ang Sito Haoyo, malamang na siya ay direktang papatayin. Ang pagkawala ay isang pagkawala. Umiling si Shimen. Haha. Hindi nakipagtalo sa kanya si Chinyu. Iniunat niya ang kanyang palad at nagbuhos ng magulong chi sa katawan ni Shimen. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-daang nakabawi si Shimen. Natanggap mo ang mensahe mula sa Holy Region. Bakit ka nagpigil sa unang pagkakataon? Ikaw at ako ay walang anumang sama ng loob o awayan. Gumagamit lang ako ng espada ng parehong cultivation realm gaya mo. Nakaligtas ka dahil sa iyong kakayahan. Ang aking kapatid na lalaki ay ikinulong din sa Skywater Prison ng pamilya C. Nandyan din ang kapatid ko. Kung mas malakas ako, mas magiging ligtas ang kapatid ko. Nang makitang nagdududa si Chinyu, nagpatuloy si Shimen sa pagpapaliwanag. Kung ang lahi ng halimaw, ang lahi ng multo, at ang lahi ng demonyo ay sumalakay, kakailanganin nila ang ating lakas. Agad na naintindihan ni Chinyu. Ang mga taong ito ay dapat magkaroon ng ilang paraan upang kontrolin sila. Kung hindi, sa sandaling umatake ang lahi ng dayuhan, sino ang gustong mamatay? Shimen? Sa tingin mo ba maaari mong lampasan ang pagitan ng ika-4 at ika-5 baitang True Saint? Ang aking espada ay ang daan ng mga panuntunan. Paano ka? Matagal na nag-isip si Shimen. Sa tingin ko kung gusto nating tumalon palabas ng Path of Heaven, dapat may sarili tayong mga landas, tulad ni Wuji. Kung hindi, maraming cultivator sa mundo ang hindi makakapasok sa Tribulation Transcending Stage at maging sa antas ng Emperador. Ang iyong gininto ang kamay sa dulo ay medyo kakaiba. Tila ito ay nabuo sa pamamagitan ng banal na kahulugan, at ito ay tila may kapangyarihan na nalampasan ang cultivation realm na ito. Iyon ang aking banal na kapangyarihang pandama, pinipiga sa sukdulan ng walang katapusang puwersa, sumasailalim sa isang dami ng pagbabago upang makabuo ng isang pagbabagong husay. Walang itinago si Chinyu. Nangangailangan ito ng lubos na determinadong paghahangad. Pinakamahalaga na ang mga magsasaka ay nagtataglay ng gayong hindi natitinag na paghahangad. Pinuri ni Shimen si Chinyu matapos marinig ang kanyang paliwanag, na medyo bihira. Dapat kang makahanap ng isang sandata na panlaban sa sarili. Ang iyong kasalukuyang kapangyarihan sa pag-atake ay maaaring ilarawan bilang nakakasira ng mundo. Kahit na ang mga henyo na nakilala ko sa Holy Region ay wala ang iyong mapanirang kapangyarihan. Gayunpaman, ang iyong pagtatanggol sa sarili ay napakahirap. Kung hatiin ko ang aking isip at gamitin ang Spirit Bead upang mag-transform sa mga nakatagong sandata para salakayin ka, natatakot ako na ikaw ay nasa malaking panganib. Tulad ng dati nang dumating ang 3 tao upang hamanin si Shimen, nilapitan ni Yingzi ang kanyang katawan sa kanyang pag-atake. Napakadelikado kung sasaksakin siya ng punyal. Oo, totoo iyan. Gayunpaman, hindi ko maaaring hatiin ang aking isip. Kapag gumamit ako ng espada, ang buong kaluluwa ko ay magtutuon dito, at hindi ako maaaring gumamit ng ibang mga kayamanan. Ang sukdulang pagkakasala ay depensa rin. Sa katunayan, ang pagkakasala at depensa ay kamag-anak. Kunin ang aking Soulin bilang halimbawa. Ang pag-atake ng siyam na dragon ay parehong pagkakasala at isang depensa. Alam kong naiintindihan mo ang layunin ng espada sa iyong banal na kahulugan. Maaari mo bang gamitin ang layunin ng espada upang pasiglahin ang iyong katawan at palawakin ang iyong mga meridian? Lumiwanag ang mga mata ni Shimen na para bang nakahanap ng direksyon. Si Chinyu ay nagbago na ngayon sa isang spirit bead. Ang kanyang banal na pakiramdam ay walang katulad na matalas, at natatandaan niya ang bawat detalye sa labanan. Ang kanyang mungkahi kay Shimen ay ginawa rin pagkatapos niyang patuloy na maghinuha sa banal na kahulugan. Salamat. Nakakatakot ang iyong divine sense. Kung makakasabay ang espiritual na enerhiya sa iyong katawan, natatakot akong kahit isang half-step reversion void stage cultivator ay walang magawa sa iyo.
Nagbigay din si Shimen ng kanyang mga mungkahi. Umupo ang dalawa sa lupa at tumingala sa langit, nag-uusap na parang matandang magkaibigan. Casual silang nag-usap tungkol sa landas ng paglilinang. Pareho silang walang kapantay na determinado at mahuhusay na tao. After a night of chatting, may nakuha talaga sila. Chinyu, saan ka nagpunta? Tinalhan kita ng hita. Hindi mo alam kung gaano ito kasarap. Sigaw ni Juwoo mula sa tuktok ng bundok. Sa kanyang kamay ay isang piraso ng inihaw na itim na karne ng hita. F6, babalik muna ako. Nagpaalam si Chinyu kay Shimen at bumalik sa kanyang tuktok ng bundok. Sina Wang Feng at Yun Chindian ay nasugatan, ngunit ang kanilang panloob na chi ay malakas. Nakalusot sila sa maikling panahon. Naabot ni Wang Feng ang ikalawang baitang, at si Yun Chindian ang ikaapat na baitang True Saint. 2,323 ang kabutihang loob ni Huatian. Naka-encounter ba kayo ng Ghost Race? Oo, Kuya Chinyu. Paano mo nalaman? Naguguluhan si Yun Chindian. Natuklasan ng aking banal na sentido ang isang makamulto na pag-iiba-iba ng chi sa ikalimang antas ngayon. Higit pa rito, ginamit ni Wang Feng ang aking anting-anting, kaya't mayroon akong magaspang na paghuhusga. Brother Chinyu, bagamat hindi malakas ang lahi ng mga multo, ang kanilang mga pamamaraan ay napakahiwaga. Sa ilalim ng iba't ibang lihim na pamamaraan, pareho kaming muntik na mapatay. Natatakot ako na hindi kami magtatagal hanggang sa dumating si Lord Juwoo kung hindi mo kami iniwan ng mga paraan ng pagliligtas ng buhay. Namumula ang mukha ni Wang Feng. Hindi pa siya nakakabawi sa kanyang pakiramdam mula sa labanan ngayon. Madalas na nangyayari ngayon ang pagsalakay ng lahi ng dayuhan. Ang 100,000 residente ng Azure Ridge Continent ay napatay hanggang sa ilang libo na lang ang natitira. Hindi muna kayo umalis sa ngayon. Itinuro ni Chinyu. Tila may pansamantalang paghihigpit sa kalawakan. Ang mga lumitaw kamakailan ay pawang mahihinang lahi ng dayuhan. Samantala, hindi niya naramdaman ang anumang malalakas na lahi ng dayuhan na lumilitaw sa kalawakan. Lahat sila basura. Tinurog ko sila ng isang suntok. Halika at kainin ang karne ng multo. Inilabas ni Juwoo ang dalawang bangkay mula sa kanyang spatial ring. Napatingin si Chinyu. Ang hitsura at aura ng dalawang multong ito ay malapit sa gitna ng lahi ng demonyo at lahi ng tao. Mukha silang mga tao at demonyo. Ate, ayoko kumain. Namumula ang mukha ni Yun Chindian habang paulit-ulit na winuwagayway ang kanyang mga kamay. Bagaman hindi ganoon kasarap ang karne ng lahi ng multo na ito ay napakakakaiba at may iba't ibang estilo. Sa anumang kaso, ito ay isang bagay na hindi ko pa nasusubukan. Pilasan mo, ihanda mo na ang karne, at maiihaw natin ito. Ikinaway ni Juwoo ang kanyang kamao at pinandilatan si Chinyu. Okay. Naalala ni Chinyu ang kanyang mga araw sa Nanzhou. Ganun din noon. Umupo si Juwoo sa kanyang balikat at sinigawan siya. Nagtakbuhan din sina Wenda at Wen-er. Gumalaw ang divine sense ni Chinyu, at bigla niyang naramdaman ang bola ng death chi sa kaluluwa ni Juwoo. Lumubog ang kanyang puso. Hindi pa niya napansin ang kamatayang ito noon pa man. Paano mangyayari ang gayong pagbabago sa napakaikling panahon? Bukod dito, si Juwoo ay dapat na may natitira pang oras batay sa libong taong tagal ng buhay ng Nirvana body. Mababago kaya nito ang isang senyales na malapit nang matapos ang buhay ni Juwoo. Ang mga kamay ni Chinyu, na naghahanda ng karne ng multo, ay nagsimulang manginig. Elder Guai, maaari bang alisin ang sumpa ng Nirvana body? Palihim na ipinadala ni Chinyu ang boses kay Elder Guai, ayaw siyang marinig ni Juwoo. Napakahirap. May 4 o 5 tao na may Nirvana bodies sa purgatorio dati, at sa pagkakaalam ko, wala sa kanila ang nakaligtas sa 1,000 taon na sumpa. Ito ay isang bagay na itinadhana ng landas ng langit at mahirap baguhin. Ang Nirvana body ay nagpapahintulot sa isa na patuloy na umunlad ng walang anumang paglilinang, ngunit ang landas ng langit ay nagtakda ng limitasyon sa lakas at buhay. Ito ay tulad ng 5 declines of celestial beings.
Gaano man kalakas ang isang cultivator, nagsimula siyang tumanda at nawala ang lahat ng kanyang cultivation nang umabot siya sa isang tiyak na edad. Maging ang mga Imperial Emperor ay walang pagbubukod. Gulong-gulo ang isip ni Qin Yu habang inihahanda niya ang karne ng multo at hinayaan si Juho na simulan itong lechon. Qin Yu? Ayos lang. Tuwang-tuwa si Sister Juho na makilala ka. Okay lang dahil kailangan kitang samahan bago ako mamatay. Iniabot ni Juho ang isang inihaw na binti. Kalokohan. Sasampalin kita kung maglakas loob kang sabihin ulit. Nagre-rebel ka ba? Mas matanda ako sa iyo ng ilang daang taon, at gusto mong paluan ang puwitan ko. Uwi. Matapos ang isang ikot ng ingay, sa wakas ay tumahimik na ito. Uminom ng alak ang grupo ng mga tao at nakatulog ng mahimbing. May hindi tama. Biglang binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata. May naisip siya. Si Sito Haoyo, ang cultivator na nakaligtas sa 2 taon ng Path of Heaven. Siya ay nasa tuktok lamang ng tunay na santo at sa gayon ay hindi mabubuhay ng ganoon katagal. Higit pa rito, siya ay isang taong magsasaka at hindi magkakaroon ng iba't ibang pamamaraan na lumalaban sa langit. Siya ay dapat magkaroon ng isang paraan upang madagdagan ang kanyang puwersa sa buhay. Ang puso ni Qin Yu ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bagaman ito ay kanyang hula lamang, ito ay isang paraan. Jiyu, tulungan mo akong malaman kung nasaan ngayon ang Sito Haoyo. Agad na naglabas si Qin Yu ng voice transmission Jade Talisman at dinurog ito. Bakit mo siya hinahanap? Gumugugol ka ng maraming tao at mapagkukunan para maghanap ng isang tao. At saka, kailangan nilang tiisin ang galit ng lalaking ito. Hindi mura ang presyo. Bilisan mo at tulungan mo akong mahanap siya. Papayag ako sa anumang presyo. Sige, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Nang marinig ang mga salita ni Qin Yu, alam ni Jiyu na ang bagay na ito ay dapat na napakahalaga. Kaagad, pinakilos niya ang ilang tao upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Sito Haoyo. Napakahusay niya. Wala pang kalahating araw, natanggap ni Qin Yu ang kanyang voice transmission. Matapos makipaglaban sa iyo si Sito Haoyo at makatakas mula sa ika-8 antas, nakita siya ng ilang magsasaka na lumitaw sa ika-6 na antas ng purgatorio. Mula sa araw na iyon, hindi na siya muling nagpakita. Malamang nalihim siyang naglilinang sa isang mystic realm. Sige, may utang ako sayo. Kaagad, tinangay ng kanyang Sameruchi si Juho at ang iba pa, at agad silang umalis. Qin Yu? Pwede mo ba akong isama? Saglit na nag-alinlangan si Meili at sumimangot. Ngayon, ang ika-8 antas ng purgatorio ay walang ibang kalamangan maliban sa masaganang espiritual na enerhiya sa kalawakan. Kaya naman, walang silbi para sa kanya na manatili dito ng matagal. Sige. Nag-alinlangan sandali si Qin Yu bago siya dinala. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa ika-6 na antas ng purgatorio. Ang kanyang malawak na Divine Sense, na puno ng kapangyarihan ng kaluluwa mula sa Divine Sense Spirit Bead, ay nawala. Ang kapangyarihang ito ay sapat na upang makita ang iba't ibang ilusyon ng mystic realms. Maging ang mga kuweba sa mga bundok ay malinaw na iniharap kay Qin Yu. Ito ang takot ng isang kalahating hakbang na makalangit na kapangyarihan. Ang kanyang Divine Sense ay parang heavenly eye. Maingat na tinahak ni Qin Yu ang lahat ng mystic realms. Tila naramdaman niya ang panloob na chi ni Sito Haoyo sa isang lugar. Kumalaw ang katawan ni Qin Yu at nakarating sa lugar na iyon. Pagkatapos ay diretso siyang sumuntok. Direkta niyang sinira ang pasukan ng Mystic Realm at pumasok. Patay na ba siya? Sa sandaling ito, walang tao sa Mystic Realm, ngunit naaamoy ng kaluluwa ni Qin Yu ang mga labi ng kaluluwa. Iyon ang kaluluwa ni Sito Haoyo na nagkalat. Ang Sito Haoyo ay nabuhay ng 2 taon ng Path of Heaven at may hindi mabilang na mga diskarte. Kahit na siya ay nasugatan, ang kanyang kaluluwa ay hindi magkakalat. Hindi kaya may mga magsasaka na nakatago sa purgatorio. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang ipinapalibot niya ang Trakelas Immortal Scripture. Hindi mabilang na mga hibla ng magulong chi ang bumaril sa kawalan at nag-transform sa isang higanteng compass. Agad siyang naghinuha gamit ang 5 elements at 8 trigrams technique.
Ang Tracheless Immortal Scripture ay naglalaman ng maraming pamamaraan sa paglilinang. Naiintindihan lamang ni Chinyu ang paraan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya dati. Sa sandaling ito, ang pagbabawas kung ano ang mangyayari batay sa natitirang impormasyon ay isang pambihirang kakayahan din. Si Wuji ang naging pinakamalakas na magsasaka sa Degenerate Age. Ang 5 Elements at 8 Trigrams technique ay may mahalagang papel din dito. Ito rin ay isa pang paraan na naintindihan ni Chinyu pagkatapos na i-condensed ang Divine Sense Spirit Bead. Hindi mabilang na mga imahe ang nabuo sa isip ni Chinyu, at dahan-dahan niyang binago ang mga ito at naalala ang mga ito. Ang tunay na katotohanan ay dahan-daang nabuo. Huatian. Biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Mukhang hindi ginamit ng lalaking ito ang kanyang tunay na lakas noong nakaraan. Kung hindi, hindi niya magagawang patayin si Sito Haoyo sa lakas na kanyang inilantad. Bukod dito, pinatay niya si Sito Haoyo sa isang suntok. Gayunpaman, ang pamamaraan ng paglilinang ng taong ito ay talagang medyo mahiwaga. Naghintay siya sa Mystic Realm na ito upang magplano laban sa Sito Haoyo. 2,324 na ganap na hindi tinanggap. Muling pinaikot ni Chinyu ang 5 Element at 8 Trigram Technique, at ang 8 Trigram Formation sa Void ay dahan-daang umiikot. Ang hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon ay mabilis na hinuhusgahan, at ang liwanag ng isang Dao technique ay dahan-daang lumiwanag sa isang bakanteng espasyo. Biglang, tila may napansin si Chinyu at direktang sinuntok ang bakanteng espasyo. Nang tumila na ang usok at alikabok, isang figure ang nakatayo doon na nakangiti. Talagang may kakayahan ka at talagang natagpuan mo ako. Tinapik ni Huan Tian ang kanyang bilog na tiyan. Tigilan mo na ang paghula sa aking lokasyon. Ang mga paraan ng pag-atake ng aking primordial heavenly divination ay hindi maganda, ngunit ang aking panghuhula ng mga makalangit na lihim ay napakalakas. Maaari mong subukan, at tiyak na ipaparamdam ko sa iyo na patay ka kung hahayaan mo akong makita ka. Mahinang sabi ni Chinyu. Gumamit si Huatian ng madugong mga pamamaraan upang patayin ang mga tao sa kontinente ng pinagmulan ng langit, na nasisiyahan sa pagpatay ng mga tao, at ngayon, sinisira niya ang kanyang mga plano. Sa sandaling ito, si Chinyu ay napuno ng galit. Gumagamit siya ng isang kidlat para patayin ang taong ito kung gagawin niya ang kanyang lokasyon. Huwag kang mabalisa. Iniwan ko ang imaheng ito upang kumatawan sa aking mabuting kalooban. Ikaw ay isang taong may napakalaking swerte, kaya ayokong maging kalaban mo. Sa makatuwid, bibigyan kita ng isang piraso ng impormasyon. Maaaring mabuhay ang Sito Haoyo sa loob ng 2 taon ng Path of Heaven dahil nakakuha siya ng isang piraso ng laman ng Vermilion Bird sa ika-9 na antas. Ngumiti si Huan Tian at sinabi, ito ang impormasyong nakuha ko matapos siyang kainin. Mababali mo ang sumpa ng Nirvana Body kung makukuha mo ang asensya ng dugo ng Vermilion Bird, at mula noon, ang Nirvana Body ay aakyat sa langit ng walang anumang kadena at lalabanan ang landas ng langit. Ano sa tingin mo? Tinapik ni Huan Tian ang kanyang tiyan. Nagiging sincere ako sa balitang ito. Totoo ba ang sinabi mo? Mukhang hindi sigurado si Chinyu. Maniwala ka man o hindi, hahaha, pero ipaalala ko sa iyo na hindi madaling makuha ang asensya ng dugo ng Vermilion Bird. Pumalaklak si Huatian habang unti-unting nawawala ang kanyang anyo. Isa itong teknik na katulad ng projection technique ng Evil Exterminator na hindi makuha ang lokasyon ng totoong katawan. Master, nagsisinungaling ka ba sa kanya? Pahihirapan siya kapag pumasok siya sa ika-9 na antas, kahit na hindi siya mamatay. Sa oras na iyon, maaari natin siyang patayin sa isang iglap. Ano o beta section. Tuwang-tuwang sabi ni Nangongchi. Sino ang nagsabing nagsisinungaling ako sa kanya? Madali niyang mahihinuha kung totoo o mali ang aking mga salita sa kanyang kasalukuyang cultivation realm. Walang kabuluhan ang magsinungaling sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya ang impormasyong ito ng bukas at sa itaas ng board upang siya ay pumunta at makuha ang asensya ng dugo ng Vermilion Bird. Inihayag ni Huatian ang isang mapagmataas na ekspresyon sa harap niya. Isang napakalaking compass ang nagbigay ng hindi mabilang na impormasyon habang ang kanyang kamay ay dahan-daang dumalsdas dito.
Sa huli, nang walang pagbubukod, ang mga imaheng ipinakita ay ang lahat ng pagkamatay ni Chinyu. Ako ang anak ng Cosmic Clock ng mundong ito. Ang iba ay nagbibigay lamang ng pagkain para sa akin. Tawa ng tawa si Huan Tian. Uwit. Sa sandaling ito, sa loob ng somero ring ni Chinyu. Ang katawan ni Juwo ay sumabog na may napakalaking enerhiya ng chi, at ang kanyang katawan ay lumutang sa kawalan ng singsing ng somero. Habang sumusuntok siya, biglang yumanig ng malakas ang singsing ng somero. Labis na nagulat si Chinyu. Ang singsing ng somero ay naging hindi maihahambing na matatag. Kahit na gusto niyang kalugan ang singsing ng somero, malamang na hindi niya ito magagawa nang hindi ginagamit ang Divine Sense Spirit Bead. Gayunpaman, ang pag-atake ni Juwo ay may kakilakilabot na lakas. Inilabas niya si Juwo mula sa singsing ng somero. Whoosh! Halos sabay-sabay, isang berdeng daloy ng liwanag ang sumunod kay Juwo at lumitaw sa kanyang likuran. Ang demonyong itlog. Sa sandaling ito, ang panloob na chi na inilabas ni Juwo ay patuloy pa ring lumalakas. Sa isang maikling panahon, siya ay umabot sa ika-8 baitang. Nakarating siya sa ika-9 na baitang kaagad. Ang suntok sa singsing ng somero ay malamang na hindi niya limitasyon. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa Feast of Star ni Sito Haoyo. Gayunpaman, ang nagpabigat sa puso ni Chinyu ay ang tagumpay ni Juwo ay hindi nakabawi sa Death Chi sa kanyang kaluluwa. Ang Death Chi ay tila naging mas malakas habang siya ay lumampas. Ang kanyang buong kaluluwa ay ganap na kulay abo na para bang siya ay mamamatay anumang oras. Nang maabot nito ang pinakamataas, ito ay tumanggi. Dahil ba sa demonyong itlog na ito? Ang demonyong itlog na ito ay tiyak na nauugnay sa kaharian ng mga multo at sa kaharian ng halimaw. Higit pa rito, habang lumalalim ang koneksyon sa pagitan ni Juwo at ng itlog ng demonyo, hindi nagtagal ay natuklasan ni Chinyu ang Death Chi sa kaluluwa ni Juwo. Desolated banal na mata. Sa katawan ni Juwo, dahan-daang damaloy ang sigla sa demonyong itlog. At ang demonyong itlog ay bumabalik din, naglalabas ng mga bakas ng panloob na chi para pakainin si Juwo. Gayunpaman, sinisipsip ng demonyong itlog ang mahalagang buhay at kamatayan ni Juwo. Nililigawan mo si kamatayan. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chinyu, at ang kanyang kapangyarihan ng banal na sentido ay naging isang nakakatakot na punyal at malapit ng putulin ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pagkabigla, ang pag-atake ay aktwal na nahati sa dalawang magkaparehong puwersa. At damaloy sila sa Juwo at sa demonyong itlog ayon sa pagkakasunod. Si Juwo ay biglang nagluwa ng isang subo ng dugo. Di man it, ang dalawa ay ganap na konektado. Sa mundo ng mapanglo na banal na mata, ang kaluluwa ni Juwo ay ganap na sumanib sa demonyong itlog. Maaaring sabihin na ang isang tao at isang itlog ay iisa, at hindi sila maaaring paghiwalayin. Ang 5-element at 8-trigram technique. Muling pinakawalan ni Chinyu ang pamamaraan at nagsimulang magdeduce muli. Gayunpaman, gaano man siya naghinala, ang tanging paraan ni Juwo upang mabuhay ay ang makuha ang asensya ng dugo ng Vermilion Bird. Hindi na tayo makakapagpatagal pa. Biglang binawi ni Chinyu ang kanyang Divine Sense. Jiyu, tulungan mo akong mahanap ang impormasyon tungkol sa Vermilion Bird sa ika-9 na antas ng Purgatorio. Ano? Nababaliw ka na ba? Hintayin mo ako. Pupunta ako at hahanapin ka agad. Kalimutan mo na. Pupunta ako sa Solitary Cloud City para hanapin ka. Nag-isip sandali si Chinyu at nagpasyang bumalik muna sa Solitary Cloud City. Pagbalik niya sa Moon Listening Pavilion, hinihintay na siya ni Jiyu sa main hall. May alam ka ba? Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang Vermilion Bird ay matatagpuan halos sa gitna ng Purgatorio. Mamamatay ka ba? Iyan ay isang lugar na kahit ang masamang tagapaglipol ay hindi nang ahas puntahan. Namutla ang mukha ni Jiyu, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Napagpasyahan ko na may maliit na pagkakataon na mabuhay doon, ngunit kailangan kong pumunta. Chinyu, alam mo ba ang konsepto ng 4 na dakilang Divine Beast? Sila ang mga demonyong hayop na lumalaban sa Path of Heaven. Hindi ko alam kung bakit ka naghahanap doon, ngunit ang iyong diskarte mismo ay hanggal na pag-uugali, ganap na paraan ng pagsira sa sarili.
Mahigpit na saway ni Jiyu. Noon, sa panahon ng labanan sa ika-9 na antas ng Purgatorio, maging ang Immortal Emperor ay nasugatan niya. Sa ilalim ng kasalukuyang landas ng langit, ang 4 na banal na hayop ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng kapigatian ng hindi natatakot sa pagdating ng landas ng langit. Kahit na ang iyong paglilinang ay tumaas ng husto, ang pagtawid ay katumbas ng pagsira sa sarili. Marami siyang namuhunan kay Chinyu at naisip pa niyang mapoprotektahan siya ni Chinyu kapag lumaki siya at umunlad sa hinaharap. Gagawin ko ang aking makakaya, ngunit kailangan kong umalis ngayon. Kanina, nang tingnan ni Chinyu si Juwo, naramdaman niyang nasa bingit na ng kamatayan ang sigla ni Juwo. Ang demonyong itlog na iyon ay tila ganap na sumisipsip ng sigla ni Juwo. Talagang hindi niya matatanggap na panoorin si Juwo na mamatay ng ganito. Chinyu? Tama ang sinabi niya. Kung mamatay ka bilang kapalit sa akin, na namamatay na, at may 100% na katiyakan na hindi ka makakarating, hindi ko ito tatanggapin kahit na kailanganin kong wakasan ang buhay ko. Si Juwo ay hindi isang tanga. Nadeduce na niya ang tungkol sa 80 hanggang 70% ng kanilang pag-uusap. 2,325 ang kristal ng buhay. Ito ang larangan ng digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga dayuhang lahi. Bagamat tahimik na ngayon, ang mga buhay na nilalang dito ay lahat ay lubhang nakakatakot na pag-iral. Nakarating ka na sa ika-9 na antas noon, kaya dapat mong malaman na hindi ako nagmamalaki. Bukod dito, isang Demon Emperor ang minsang namatay sa ika-9 na antas ng Purgatorio. Ang mga limbs at internal organs ng Demon Emperor ay maaaring magsilang ng hindi mabilang na nakakatakot na malalakas na dragon. Paano mo sila haharapin kung makaharap mo sila? Ang bibig ni Jiyu ay parang machine gun, patuloy na naglalabas ng maraming sikreto, sinusubukang takutin si Chinyu. I'll do my best to be fully prepared before going over. At saka, nasa akin din ang trump card ko. Wala ka nang dapat sabihin pa. Salamat sa iyong impormasyon. Di man it, bulag ka ba? Hindi mo sineseryoso ang mga salita ko. Diretsyong sinuntok ni Juwo si Chinyu, na naging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay ng kanyang bibig. F-sick. Masakit. Ang kamao ni Juwo ngayon, kahit na ito ay isang ordinaryong pag-atake, ay naglalaman ng nakakagulat na puwersa. Matagal bago nakabawi si Chinyu mula sa suntok na ito. Ilang beses mo bang itinaya ang iyong buhay para iligtas ako? Kailangan mong mamatay bago ako para makonsensya ako habang buhay. Ang mga mata ni Chinyu ay puno ng luha. Silang dalawa sa una ay walang gaanong relasyon, ngunit pagkatapos na makilala ang isa't isa, paulit-ulit na tinulungan ni Juwi si Chinyu. Maging si Dinley ay hindi kayang lutisin ang sumpa ng Nirvana body. Ang banal na rehiyon ay may napakaraming mapagkukunan, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Maaari bang huwag mo nang sayangin ang iyong oras? Kung tutuusin, napakasaya kong pumunta sa Purgatorio sa panahong ito. Nakakain ako ng maraming karne na hindi ko pa nakikita noon. Talagang totoo ang sinabi ni Huatian. Napagtanto ko na ang iyong pagkakataon na mabuhay ay nasa Vermilion Bird, at hindi ganap na walang pagkakataon. Magtiwala ka sa akin at makinig sa akin. Si Juwo ay may nahihirapang ekspresyon. Nais ng lahat na manatiling buhay. Sino ang kusang tatanggap ng biglaang kamatayan sa kanilang kalakasan? Sa kasalukuyang edad ni Juwo, siya ay nasa gininto ang yugto ng mga magsasaka. Aakyat siya sa langit kung makakalagpas siya sa gapos ng Nirvana body. Elder Guai, magpahinga muna kayo sa Solitary Cloud City. Ibinaba ni Chinyu si Elder Guai at ang iba pa, kasama sina Xiaoro at Little Fatty. Inilagay niya silang lahat sa Solitary Cloud City. 2 punong demonyo. Anumang maliit na bahagi ng 2 maliliit na bagay na ito ay sapat na upang agawin sila ng mga tao. Makakatiyak kang iiwan sila dito. Tinitigan ni Jiyu ang 2 maliliit na bagay ng may pagtataka. Pakiusap, ingatan mo sila. Wala akong tiwala sa pagpunta sa oras na ito, ngunit ito ay isang bagay na dapat gawin. Nga pala, may mga magagandang gamit ako dito. Gusto mo bang palitan? Baka makatulong sa ginagawa mo. Hindi sinagot ni Jiyu si Chinyu.
Tinitigan niya ng diretso si Chinyu at pagkatapos ay naglabas ng kristal na kasing haba ng isang braso. Ang kristal ng buhay. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Ang kristal ng buhay ay ang dalisay na pagkikristal ng tubig ng buhay. Ito ay libo-libong beses na mas dalisay kaysa sa tubig ng buhay. Ang bawat maliit na piraso ng life crystal ay maaaring gamitin upang maghalo at magtimpla ng napakalaking lawa ng tubig ng buhay. Ang piraso ng Crystal of Life na ito ay masasabing may potensyal na mag-udyok ng galit na pandarambong. Hangga't hawak niya ang isang maliit na piraso ng bagay na ito sa kanyang kamay, ang life aura nito ay patuloy na magpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang gayong malaking piraso ng kristal ay karaniwang hindi mauubos. Ano ang gusto mong ipagpalit? Ang sibat ni Master Ryu, Immortal Binding Rope, ang kabaong ng babaeng nakamaskara, 100 piraso ng True Saint Realm Demon Beast Inner Core, at 10 Saint Weapons. Hindi ang kabaong ng babaeng nakamaskara. Hindi magandang kunin ang bagay na ito. Noon pa man ay naghihinala akong buhay pa ang babaeng nakamaskara. Kaya mo bang pigilan kung hahanapin ka niya? Umiling si Chinyu. Marami pa ring sekreto ang kabaong na ito na hindi pa niya naiintindihan. Sige. Hindi ko gusto. Ipagpapalit ko ito sa 1,000 barrels ng tubig sa paglilinang ng buto mula sa ika-8 antas ng purgatorio. Sige. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at direktang inilabas ang mga gamit. Pagkatapos ay kumuha siya ng 1,000 barrels ng tubig para sa pagtatanim ng buto mula sa singsing ng somero at ibinigay ito kay Jiyu. Salamat. Tumango si Chinyu. Sa kasamaang palad, ang life aura ay walang silbi laban sa sumpa laban kay Juwo. Chinyu? Hindi ako pupunta. Tumalikod si Juwo at umalis. Direktang sinunggaban ng spiritualization technique ni Chinyu si Juwo at inihagi sa somero ring. Sa isang kislap ng kanyang katawan, muli siyang umahan. Hindi nagtagal, bumalik siya sa tuktok ng ika-8 antas. Stop smashing. Masisira ang somero ring ko kapag patuloy mong binasag. Nang makitang patuloy na nag-vibrate ang singsing ng somero, mabilis na pinakawalan ni Chinyu sina Juwo at Meili. Walang pag-aaksaya ng oras, pinakawalan niya ang 5-element at 8-trigram technique. Ang kanyang banal na pakiramdam ay pumasok sa walang hangganang kalangitan na nauunawaan ang malawak na universo. Naramdaman mo rin ba ito? Ang kapangyarihan ng Path of Heaven ay ganap na nawala ng laman sa sandaling ito, at wala ni isang bakas nito ang natitira. Hindi kaya babalik na ang Heavenly Tao Tide. Matapos maabot ang ika-5 baitang True Saint, ang isa ay magiging lubhang sensitibo sa pagkuha ng enerhiya ng landas ng langit. Oo, naghihintay ako ng pagkakataon. Matapos ang pag-alo ng lakas ng tubig, nagsimula itong gamulong muli, at iyon ang pinakamalaking alo ng tubig. Gusto ni Chinyu na hamanin ang Vermilion Bird kapag ang kapangyarihan ng Path of Heaven ay nasa tuktok nito. Iyon din noong ang Path of Heaven ay pinakapigilan ng maraming magsasaka. Ang kapangyarihan ng kapigatian ay hindi maipalabas. Kung hindi, ayon sa impormasyon ni Gio, maaaring ilabas ng Vermilion Bird ang kapangyarihan ng kapigatian sa ilalim ng pagsupil sa ordinaryong landas ng langit. Kahit isang bakas ng kapangyarihan ng kapigatian ng Vermilion Bird ay maaaring maging abo siya. Ang higanteng compass na nabuo ng 5-element at 8-trigram technique ay nagpatuloy sa pagbabawa sa kawalan. Ang magulong chi ni Chinyu ay natupok sa isang nakakatakot na bilis. Walang bakas na immortal na kasulatan. Ang kanyang katawan ay naging puyo ng tubig. Ang Bone Cultivation River ay umagos sa kanyang katawan na parang dumadaloy na talon. Pagkatapos nito, isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan, at ang tubig sa paglilinang ng buto, na wala man lang espiritual na enerhiya, ay gamulong pababa sa kanyang likuran. Ito ay naging isang ordinaryong ilog at nag-flush. Ang nakakatakot na bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay nagulat kay Meili. Sa Degenerate Age, ang Krakeles Immortal Scripture ay pilit na kukuha ng kahit isang bakas ng natitirang espiritual na enerhiya sa kawalan. Ganito kaitikot ang kanyang Meridian Circulation Technique. Ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay na-injected sa compass sa walang laman, at ang compass ay nagsimulang umikot ng mabilis.
Napuno ang espasyo ng tunog ng pag-crack ng makinarya. Maraming posibilidad sa hinaharap ang ibinalik sa divine sense ni Chinyu. Buntong hininga. Marahan na ba maantong hininga si Chinyu? Ang pamamaraan ng pagbabawas ay maaari lamang maghinuha ng isang magaspang na balangkas. Sa pamamagitan ng paggamit ng malawak na salamangka at mga diskarte upang pinuhin ang ruta hanggat maaari, naramdaman din ni Meili na ang kapangyarihan ng landas ng langit ay malapit ng magbago, kahit na hindi na niya mas mapaliit ang paghatol na ito. Sa sandaling ito, si Chinyu ay patuloy na pumikit at nakakita ng maraming hindi kanais-nais na mga posibilidad. Sinabi sa kanya ni Huatian ang isang napaka-pesimistikong piraso ng magandang balita. Huminga ng malalim si Chinyu at inalis ang lahat ng emosyon sa kanyang isipan. Ang pagbabago sa kapangyarihan ng Path of Heaven ay dapat na malapit na, at kailangan niyang sulitin ang oras na ito upang linangin. Hindi nagtagal, ang katawan ni Chinyu ay napuno ng magulong chi. Maluwag na ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kamao at hindi napigilan ang Trachea's immortal scripture. Ang meridian circulation technique na iyon ay muling bumilis, at ang napakaraming espiritual na chi ay biglang pumasok sa kanyang katawan. Boom! Isang gininto ang butas ang lumabas sa kanyang katawan. F6. Sa pagkakataong ito, halos sumabog ang katawan ni Chinyu dahil sa compression. 2,326 ang butil ng chaos. Maaaring ito ay sumabog ng hindi mapigilan kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang kaluluwa na mahigpit na kumokontrol sa magulong chi. Noong nakaraan, kapag ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay labis na nadurog, hindi lamang niya tiniis ang sukdulang sakit kundi natanggap din niya ang huling proteksyon ng kanyang ama sa kanyang kaluluwa. Tungkol naman sa compression ng kanyang katawan, kahit na sa kanyang kasalukuyang katawan, hindi niya nakayanan ang pagsabog ng magulong chi. Kumunat ang noo ni Chinyu, malalim ang iniisip. Hawak niya sa kamay niya ang isang kasing laki ng kamao na espiritual na diwa. Walang bakas na immortal na kasulatan. Boom! Nagluwa si Chinyu ng isang subo ng dugo, ngunit ang masaganang vital energy ay agad na gumaling sa kanyang mga sugat. Hindi pwede. Umiling si Chinyu na may mapait na ngiti. Ang compression ng espiritual na enerhiya ay ganap na naiiba mula sa compression ng banal na kahulugan. Ang espiritual na enerhiya ay patuloy na gumagalaw sa mga limbs at buto, sa wakas ay pumapasok sa dantian upang bumuo ng isang napakalaking cycle. Sa panahon ng proseso, ang espiritual na enerhiya ay patuloy na ibinubuga upang mapangalagaan ang mga panloob na organo at kalamnan. Pagkatapos ng compression ngayon, sumabog ang kanyang mga meridian. Ang napakalaking espiritual na enerhiya ay ganap na sumugod sa kanyang mga meridian at pumasok sa kanyang katawan. Sa wakas, lumabas ito sa kanyang mga pores. Kung wala ang lalagyan, hindi ito makompress. Kung mapoprotektahan lang ng Shaolin Divine Artifact ang kanyang mga meridian. Napabuntong hininga si Chinyu. Ang Divine Robe ni Wuji sa Shaolin Divine Artifact at ang Venerable Fifth Mountain ay mga top-grade defensive magical artifact. Biglang may naisip si Chinyu. Ang kanyang divine sense ay direktang tumingin sa kanyang mga meridian at tinakpan sila ng spiritualization technique. Pagkatapos noon, ginamit niya ang meridian circulation technique, at ang dalawang stream ng magulong chi ay agad na nagbanggaan. Para siyang nasa langit na walang techniques para lumaban. Sa isang iglap, ang kanyang divine sense ay naging abo. Isang butas ang bumukas sa kanyang dantian, na halos masira sa pagsabog. Ang Crystal of Life sa kanyang kamay ay nag-transform sa isang stream ng purong vital energy na nagpagaling sa mga sugat ni Chinyu. Hindi nagtagal, sa tulong ng kanyang life force, gumaling ang kanyang katawan. Hindi, ang magulong chi ay naging isang napakalaking pagsabog ng ito ay tumama. Kahit ang spiritualization technique ay hindi nakayanan. Chinyu? Anong ginagawa mo? Sa pagtingin kay Chinyu, na patuloy na nasasaktan, hindi alam ni Meili kung anong cultivation technique ang kanyang nililinang. Gusto kong i-compress ang magulong chi sa katawan ko. May suggestions ka ba? Baliw ka talaga. Hindi ko alam ang likas na katangian ng magulong chi, ngunit kapag nagbanggaan ang espiritual na enerhiya, ito ay magdudulot ng nakakatakot na pagsabog.
Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng katawan, maging ang lahi ng demonyo. Naira OES. Umiling si Meili. Gayunpaman, kapag ang aking ilog ng dugo ay dinadalisay, ito ay dahan-daang magsasama-sama ng tubig ng ilog at pipigpitin ito hanggang sa maabot nito ang limitasyon nito. Gayunpaman, ito ang paraan ng pagdadalisay ng mga kayamanan. Lumiwanag ang mga mata ni Chinyu. Ito rin ay isang paraan na maaari niyang subukan. Noong siya ay nasa Earth, ginamit din niya ang kanyang katawan bilang sandata para pagilitin ang kanyang sarili. Gawin mo lang. Kaagad na ipinalibot ni Chinyu ang Track-Alas Immortal Scripture sa napakabagal na bilis. Nang mapuno ng magulong chi ang kanyang mga meridian, dahan-dahan niyang hinihigop ang na-convert na magulong chi sa kanyang katawan sa mas mabagal na bilis. Ang kanyang mga meridian ay dahan-daang umuumbok na parang sikmura na napuno sa limitasyon. Ang kristal ng buhay sa kamay ni Chinyu ay napalitan ng mga daloy ng mahahalagang enerhiya at tumagos sa kanyang mga meridian, na nag-aayos ng kanyang mga punit na sugat. Spiritualization technique. Agad na binalot ni Chinyu ang lahat ng kanyang meridian. Muli, dahan-dahan niyang hinigop ang isang bahagi ng magulong chi. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Parang tumaba lahat ng meridian sa katawan niya. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa kanyang mga meridian sa sandaling ito, at ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang sakit sa pisikal na katawan ay mas magaan kaysa sa kaluluwa, kaya matatanggap pa rin ito ni Chinyu. Ang kanyang katawan ay labis na dumudugo sa mga sandaling ito. Nagkaroon ng mga pinsala sa iba't ibang antas sa kabila ng kanyang mga meridian na nababalot ng spiritualization technique. Ang Crystal of Life sa kanyang kamay ay muling naglabas ng vital energy, pinagaling ang kanyang mga sugat. Hindi. Si Chinyu ay mukhang sobrang solemna. Ang magulong chi na ito ay nagbukas lamang ng mga meridian sa kanyang katawan. Maaaring may bakas ng pagsasanib, ngunit ito ay halos balewala. Ang kanyang buong meridian ay sesubog sa kalaunan kung ipagpapatuloy niya ito ng malakas. Hindi niya maprotektahan ang lahat ng meridian sa kanyang katawan sa kabila ng mabigat na kapangyarihan ng kaluluwa. Biglang nagkaroon ng mabaliw na ideya si Chinyu. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay maaaring sumabog kung hindi siya mag-iingat, at ang kanyang kaluluwa ay maaaring hindi makatakas. Huminga siya ng malalim. Sa anumang kaso, tiyak na mamamatay siya kapag pumasok siya ng ganito. Maaari rin siyang sumugal at tingnan kung gumagana ang kanyang ideya. Ang paraan ng pagbawas ay parang iskala. Ang kanyang lakas ay ang chip, at ang resulta ay ang kabilang panig ng sukat. Upang mapanatili ang equilibrium, kailangan niya ng humigit kumulang sa parehong dami ng mga chips, kahit na ito ay kasing liwanag ng isang balahibo. Naramdaman niya ang napakaraming hindi kanais-nais na panloob na chi mula sa mga kinalabasan ng pagbabawas, na nangangahulugang lubhang mapanganib para sa kanya, sa kasalukuyang estado, na pumasok. Sa pag-iisip nito, hindi na nagdalawang isip si Chinyu. Dahan-dahan niyang hinigop ang panloob na chi sa kawalan muli at ginawa itong magulong chi bago ito pumasok sa kanyang katawan. Nang maabot niya ang kanyang limitasyon, inilabas niya ang Crystal of Life. Pagkatapos ay kumagit siya ng malaki, napahawak ito sa kanyang bibig. Anong ginagawa mo? Nagulat sina Meili at Juwo sa kanyang hitsura. Lumayo ka sa akin. Tinipsip ni Chinyu ang lahat ng Divine Sense Spirit Bead sa kanyang katawan at pinrotektahan ang kanyang dantian gamit ang spiritualization technique. Ang kanyang tingin ay naging walang awa. Kung hindi ito gumana, diretsyong sisirain niya lang ito, na walang lalabas na paraan para sa kanyang sarili. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang kontrol, ang Track-Alas Immortal Scripture ay nagsimulang umikot ng buong bilis. Bitek. Bigla niyang kinagat ang Crystal of Life sa bibig niya. Sa ilalim ng nakakatakot na puwersa ng pagsipsip, ang marahas na espiritual na enerhiya sa mundo ay direktang naging buhawi at sumabog sa katawan ni Chinyu. Ang magulong chi sa kanyang mga ugat ay mabilis ding sumugod sa kanyang dantian. Sa sandaling ito, ang kanyang dantian ay mayroon ng napakaraming magulong chi. Isang malaking halaga ng vital energy ang sumugod sa kanyang katawan at namumula sa kanyang dantian sa sobrang bilis.
Agad na nagbuga ng matinding puting liwanag ang kanyang dantian. Ang nakakapasong puting liwanag na iyon ay nagbigay daan pa kay Meili at Juwo na makita ang mga panloob na organo at buto ni Chinyu. Boom! Ang tuktok ng bundok kung saan si Chinyu ay biglang gumuho. Isang hukay na ilang libong metro ang lalim ang nabunyag, at isang madugong ambon ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kristal ng buhay sa kanyang kamay ay tila nakaramdam ng panganib, at ang matinding berdeng ilaw ay pumasok sa kanyang katawan na parang tubig. Pinagaling nito ang mga sugat sa katawan ni Chinyu sa napakabilis na bilis, at ang divine sense ni Chinyu ay nanginginig din ng husto. Ang nakakatakot na pagsabog na ito ay nawasak ang halos 70% ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, at ang divine sense spirit bead sa kanyang dagat ng kamalayan ay naging malabo at mapurol. Chinyu? Okay ka lang ba? Nanginginig ang mga kamay ni Juwo, at ang kanyang mukha ay mapula. Halos hindi siya makaupo. Ayos lang ako. Namumula ang mukha ni Chinyu ngunit puno ng pananabik. Sa sandaling ito, may hugis kamao na kulay abong butil sa kanyang dantian. Ang matinding kapangyarihang taglay nito ay isang bagay na kahit si Chinyu ay hindi maramdaman. Ito ay ang magulong chi na kasing sukdulan ng Divine Sense Spirit Bead. 2,327 ang nakakatakot na lakas. Maingat niyang naramdaman ang enerhiyang nakapaloob sa loob, at ang enerhiyang ito ay sumabog. Kahit na hindi niya nauunawaan ang kapangyarihan ng mga patakaran, hindi siya mas mahina kaysa kay Sito Haoyo, na nagpalabas ng kapangyarihan ng bituin. Ang paglilinang sa pagkakataong ito ay talagang isang sugal. Walang sino mang may magulong katawan ang nakasubok sa pamamaraang ito ng paglilinang. Ang kanyang banal na pakiramdam at pisikal na katawan ay magiging abo kung siya ay nabigo kanina. Malabong naunawaan na ngayon ni Chinyu na narating na niya ang True Saint Realm. Marahil ay mayroong dalawang landas ng paglilinang. Ang isa ay para sa mga magsasaka tulad ng masamang tagapaglipol na sumunod sa landas ng langit at umakyat sa tuktok. Ang isa pa ay mga magsasaka tulad ni Shimen, na tumahak sa ibang landas. Tinalikuran na nila ang tradisyonal na landas ng paglilinang. Gamit ang isa pang paraan upang madagdagan ang kanilang lakas, ang 9 Paths Convergence ng babaeng nakamaskara at ang degenerate na landas ni Wuji ay halos hindi sumunod sa Path of Heaven. Si Chinyu ay may dalawang paraan ng paglilinang na lumalaban sa langit, ang Soul Torment Mind Technique, at ang walang bakas na immortal na kasulatan. Ang paggamit ng dalawang pamamaraan na ito upang i-compress ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa at ang magulong chi ay dapat ding ibang paraan. Malabo niyang nadama na ang kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng maraming pamamaraan ng paglilinang. Sila ay ang Star Seal, Saintly Body Technique, at iba pang mga cultivation technique. Gayunpaman, hindi niya iniwan ang kanyang mga pangunahing diskarte sa paglilinang tulad ng ginawa ni Senior Wuji. Hindi malinaw si Chinyu kung may ipinapaalala siya kay Chinyu. Chinyu? Okay ka lang ba? Lumapit si Juwo sa tabi ni Chinyu at kinakabahan siyang tiningnan. Lalakasan mo ako ng buong lakas, at isang kamay ko ang gagamitin ko. Hindi ko rin igalaw ang mga paa ko. Sabi ni Chinyu sa mapanuksong paraan at ginaya ang isang pailay. Humihingi ka ba ng pambubugbog? Galit na galit si Juwo nang marinig ito. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, siya ay nasa ikawalong baitang. Kahit na ang isang ordinaryong True Saint sa ikasyam na baitang ay walang kapantay para sa kanya. Boom! Ang kanyang nangingibabaw na tuhod ay direktang dumapo sa pandiyan ni Chinyu. Direktang pinalipad ng napakalaking puwersa si Chinyu, namumula ang kanyang mukha. Kung hindi siya nag-react sa oras, hindi ba magiging balo si Rozo? Bago pa siya makapag-react, nauna na sa kanya si Juwo. Dumapo ang kamao ni Juwo sa kanyang katawan sa isang kisap mata. Naging solemn na ang ekspresyon ni Chinyu, at isang stream ng vital energy ang lumabas mula sa bead of Chaos Pearl sa kanyang dantian. Ang mahalagang enerhiyang iyon ay pumasok sa palad ni Chinyu, at sa isang iglap, isang kulay abong liwanag ang lumitaw sa palad ni Chinyu. Hinarang ng palad na iyon ang mga kamao at sipa ni Juwo, at tila nakatagpo si Juwo ng isang hindi malulutas na rurok. Ang nakakatakot na lakas ay agad na hinigop ng dumapo ang mga kamao at sipa sa kamay ni Chinyu.
Tila nakaramdam ng panganib ang katawan ni Juwo, at tumindig ang kanyang balahibo. Sa isang tame time na ekspresyon, bahagyang yumoko ang kanyang katawan at sumugod pasulong na parang araw na umaalis sa busog. Isang higanteng anino ng hayop ang lumitaw sa kanyang likuran na parang nag-trigger ng kapangyarihan ng mabangis na hayop sa kawalan. Boom! Ang higanteng kamay ay biglang humawak kay Chinyu ngunit nasalo ni Chinyu sa sukdulan ng lakas nito. Para itong matanda na nakahawak sa kamao ng bata, hindi makawala. Chinyu, subukan mo itong galaw ko. Nang makita ni Juwo na hindi makalusot sa depensa ni Chinyu, medyo na-curious din si Meili. Ang pulang dugong espiritual na enerhiya sa kanyang kamay ay dumaloy sa kanyang palad, at nabuo ang isang ilog ng dugo sa hangin. Pagkatapos ay naging isang matalim na palaso at inatake si Chinyu. Ang bigat ng ilog ng dugo ay naging matalim na palaso. Ang pag-ataking ito ay mas nakakatakot kaysa sa suntok ng mabangis na hayop mula kay Juwo kanina. Ang mahahalagang enerhiya ng Bead of Chaos sa kamay ni Chinyu ay dumaloy sa kanyang hintuturo, at pagkatapos ay tinamaan niya ang palaso gamit ang kanyang daliri. Mag-ingat ka, sigaw ni Meili. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Chinyu ang kanyang daliri para tanggapin ang kanyang palaso. Iyon ang sukdulang paraan ng pag-atake na naintindihan niya kamakailan. Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa Bacolod City. Gayunpaman, hindi niya nakita ang eksena ng pagkabasag ng daliri ni Chinyu. Sa halip, isang kulay abong ilaw ang sumugod. Ang kanyang ilog ng dugo ay biglang bumagsak at naging espiritual na enerhiya, na pinupuno ang kalangitan. Naputol ng isang daliri ang palaso ng ilog ng dugo. Napakalakas. Napatulala si Juwo. Kumanda sa pag-alis anumang oras. Nararamdaman kong malapit nang dumating ang mga pagbabago sa landas ng langit. Huminga ng malalim si Chinyu. Kung hindi lang malapit na ang oras, hindi sana siya lalaban ng husto. Sa pagkakataong ito, maaari niyang i-condense ang Bead of Chaos. Bahagyang mas mataas ang tsansa niyang makapasok sa ikasyam na antas. Uwid. Sa sandaling ito, sa walang hanggan na kawalan. Isang kulay rosas na liwanag ang lumitaw sa malayong langit. Pagkatapos nito, ang mga bituin sa langit ay tila apektado at nagsimulang umikot ng dahan-dahan. Sa purgatoryong kalawakan na sakop ng hindi mabilang na mga bituin, ang mga patakaran ng landas ng langit ay biglang nagbago ng bahagya. Ang maraming kulay rosas na liwanag ay tahimik na kumalat at dahan-daang dumapo sa buong purgatoryo. Sa loob ng lugar na sakop ng maraming kulay rosas na liwanag, anuman ang mga demonyong hayop o mga magsasaka, ay inilipat. Ang kapangyarihan ng mga alituntunin na binalot nito ay parang bahagyang nagbabago. Ang landas ng langit ay nagsimula ng magbago. Juwo, tayo na. Huminga ng malalim si Chinyu. Tumingin si Chinyu sa compass sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa napakalayo na kailaliman. Ang paraan ng paglutas nila sa problema ay hindi nagbago sa kanyang pambihirang tagumpay. Sa halip, ang kanilang mga pagkakataong mabuhay ay naging mas maliit. Inilayo ni Chinyu ang magulong chi na nag-evolve mula sa 5 elemento at 8 trigram. Ang kanyang Sumeru-chi ay bumabalot kay Juwo at papasok na sana sa ikasyam na antas, R-Alpha Nob E. Boom! Ang Sumeru-chi ni Chinyu ay marahas na tumalbog na parang lumalaban si Juwo. Juwo! Walang paraan sa puntong ito. Lumingon siya at bigla niyang napagtantong may hindi tama. Kakaibang tinitigin siya ni Juwo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nawala ang kanilang mga pupil. Ang kanyang katawan ay dahan-daang naglabas ng isang demonyong chi, at sa isang iglap, ang marahas na demonyong chi ay pumailang lang sa kalangitan. Sa daan-daang libong talampakan ng taas sa kalangitan, ang pag-alo ng demonyong enerhiya na ito ay tinatangay ang lahat ng ulap sa loob ng 10,000 milya. Sa kanyang katawan, isang demonyong itlog ang lumipad mula sa kanyang spatial ring. Pitek. Sa sandaling lumitaw ang demonyong itlog, ang buong ikawalong antas ng purgatoryo ay biglang natabunan ng hindi mabilang na madilim na ulap. Ang napakalaking madilim na ulap ay nagtipon at sumugod patungo sa kanilang direksyon. Ang biglaang pagbabagong ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng halos lahat ng nasa ikawalong antas ng purgatoryo. Maaaring isa pang spatial rift ang lilito.
Nakakatakot na demonyong Chi. Ang demonyong Chi na ito ay higit na nakakatakot kaysa sa lahi ng halimaw na lumitaw noon. Ano ang itlog na ito? Bakit naglalabas ito ng ganoong panloob na Chi? Parami ng parami ang mga nanunood na nagkukumpulan. Si Chinyu ay nasa isang estado ng matinding pagkabalisa. Pinalak niyang dalhin si Juho sa ikasyam na antas ng purgatorio kapag nagbago ang landas ng langit. Ngunit ngayon, nakatagpo sila ng gayong pagbabago. Tila napisa ang demonyong itlog. Unti-unting lumutang ang demonyong itlog bago si Juho. Sa sandaling ito, 4 hanggang 5 beses na itong mas malaki kaysa sa demonyong nakuha niya sa simula. Ang demonyong itlog ay kasing laki ng tao. Biglang, isang maringal na pag-agos ng demonyong Chi ang bumaril mula sa gitna ng demonyong itlog at konektado kay Juho. Biglang inangat ni Juho ang kanyang ulo, lumilipad ang kanyang buhok sa lahat ng direksyon. Sa harap niya at ng demonyong itlog, isang pader ng demonyong Chi ang bumaba mula sa itaas, na naging isang napakagandang palasyo at binalot sila. Kahit si Chinyu ay pinakawalan ang kanyang malungkot na banal na mata ngunit hindi masilip ang hitsura sa loob. Ang demonyong Chi ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. 2,328 ang demonic egg na ipinanganak sa mundo. Hindi mabilang na maitim na kulog sa kalangitan ang tumama sa palasyo ng demonyong Chi, ngunit hindi nito binawasan ang panloob na Chi ng demonyong enerhiya na iyon kahit kaunti. Sa halip, sa paglipas ng panahon, mabilis na tumaas ang demonyong Chi. Ang buong purgatorio ay napuno ng umaalo na demonyong Chi, at maraming mga magsasaka ang direktang napigilan ng napakaraming demonyong Chi na iyon. Habang umiikot ang espiritual na enerhiya, tila napigilan ito. Sa kabaligtaran, ang mga karera ng demonyo sa ikawalong antas ay umaangal na parang nakakain ng tonic. Ang mga lahi ng demonyong ito ay orihinal na pinigilan, nagtatago sa madilim at latian na mga gilid. Sa sandaling ito, ang ilang lahi ng demonyo ay aktwal na naglulunsad ng mga palihim na pag-atake sa mga tao. Sa isang iglap, napuno ng amoy ng dugo ang espasyo sa ikawalong antas ng purgatorio. Nakakatakot na demonyong Chi. Ang pagbabago-bagong ito ay higit na lampas sa kapangyarihan ng isang 9th grade true saint. Maging ang kapangyarihan ng labanan sa Ghost Mansion Mystic Realm noon ay halos pareho. Puno ng gulat ang mukha ni Meili. Tumingin siya kay Chinyu at gustong itanong kung ano ang demonyong itlog na ito. Ang sagot ay malalaman sa lalong madaling panahon. Umiling si Chinyu, solemna ang kanyang ekspresyon. Nakuha nila ni Juho ang demonyong itlog na ito sa pamamagitan ng pagtaya sa bato, ngunit labis itong pinahahalagahan ng babaeng nakamaskara. Ilang beses na rin niyang tinulungan ang mga ito dahil sa demonyong itlog na ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung ano ang isisilang mula sa demonyong itlog na ito. Maaaring ito ay isang halimaw na kaharian na sagradong hayop. Hindi ba masyadong nakakatakot na magkaroon ng ganitong mga pagbabago bago lumabas? Habang nagbabago ang kanyang pag-iisip, dahan-daang nawala ang malademonyong palasyo ng Chi. Pitek. Sa malutong na tunog, tuluyang nabasag ang demonyong itlog. Sa sandaling biglang namulaklak ang berdeng ilaw mula sa gitna, napakaliwanag na walang makatingin dito ng diretsyo. Bago ang maliwanag na liwanag, naramdaman ng lahat na nagiging transparent ang kanilang mga katawan at nakikita pa ang kanilang mga pusong tumitibok. Nang mawala ang liwanag, sa wakas ay nakita na ni Chinyu kung ano ang nasa loob ng demonyong itlog. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, binalot ng pulang dugong robe ang kanyang hindi kapani-paniwalang magandang figure. Iniunat niya ang kanyang balingkinitang palad at dahan-daang binasag ang isang butas sa kawalan. Isang maskara ang marahang inihatid sa kanyang kamay sa pamamagitan ng hangin ng kawalan. Kinuha niya iyon at dahan-daang isinuot. At ang walang malasakit na mukha na iyon ay nagmula sa isang maharlikang aura na imposibleng tumingin ng diretsyo. Paano ito posible? Labis na nagulat si Chinyu. Ang babaeng ito ay malinaw na ang babaeng nakamaskara. Ang demonyong itlog na ito ay ang babaeng nakamaskara. Paano kaya ito? Sino si Xiaoyu sa Solitary Cloud City? Bakit sila ni Juho ay nagkataon na nakatagpo ang demonyong itlog na ito sa pagpupuste ng mga bato sa spur of the moment?
Kahit na pinaikli ni Chinyu ang Divine Sense Spirit Bead, hindi pa rin niya maisip ang pinagmulan nito. Sa sandaling ito, ang buong ikawalong antas ng Purgatorio ay nakamamatay na tahimik. Ang ilang mga tao dito ay nakapunta na sa Ghost Mansion Mystic Realm dati. Tinitigan ni Chinyu si Juwo. Sa sandaling ito, ang katawan ni Juwo ay nagbuga ng nakasusuklam na panloob na chi. Tila siya ay nakinabang sa demonyong itlog, ngunit ang kanyang sigla ay napakahirap, tulad ng isang kandila sa hangin na maaaring mapatay anumang oras. Bahagyang inunat ng babaeng nakamaskara ang kanyang kamay na parang may pinapatawag. Ilang saglit pa, isang babae ang bumungad sa kanya. Xiaoyu. Walang sino man ang malinaw na nakakita kung paano dumating si Xiaoyu. Hinawakan ng babaeng nakamaskara ang kamay ni Xiaoyu, at mukhang nalilito si Xiaoyu. Unti-unting naging transparent ang kanyang katawan, at hindi mabilang na mga light spot ang lumutang mula sa kanyang katawan na parang mga alitap-tap, na pumapasok sa katawan ng babaeng nakamaskara. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Ang bead of chaos sa dantian ni Chinyu ay lumamig, at isang stream ng vital energy ang dumaloy mula sa dantian patungo sa kanyang mga braso. Tapos sinuntok niya. Kung saan umabot ang suntok, anuman ang hangin sa hangin o ang lumalakas na demonyong chi. Naghahanap ng tao sa Bacolod City ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Agad itong natangay at mabangis na dumapo sa katawan ng babaeng nakamaskara. Hindi gumalaw ang babaeng nakamaskara, hinayaan ang suntok na dumapo sa kanyang katawan. Si Juwo, sa likod ni Chinyu, ay nagpakawala ng mahinang ungol. Direktang tumalsik ang ambon ng dugo sa likod ni Chinyu. Ano iyon? Malapit nang lumuwa ang mga mata ni Chinyu nang hawakan niya si Juwo. Ang katawan ni Juwo ay napunit sa sandaling ito, at ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag. Ang kapangyarihan ng sumpa ay dumaloy sa buong katawan niya. Ang kapangyarihan na ginamit ni Chinyu sa pag-atake sa babaeng nakamaskara kanina ay inilipat kay Juwo. Nanginginig ang mga kamay ni Chinyu. Ang medicinal chi sa Somero Ring ay tumalsik sa katawan ni Juwo, pinapanatili ang bakas ng kanyang panloob na chi. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xiaoyu ay ganap na nawala. Matapos makapasok sa katawan ng babaeng nakamaskara, lumingon siya at walang ekspresyon na tinitigan si Chinyu. Talagang hindi ka namatay, ang babaeng nakamaskara ng siyam na buhay. Isang malinaw na boses ang biglang tumunog. Biglang lumitaw ang asul na damit na Evil Exterminator. Nasa tabi niya sina Uncle Ling at Ling Euro, na matagal nang nawala. Nang maramdaman ang nakakatakot na pagbabago bago ng makamulto na chi, ang masamang tagapaglipol, na matagal nang hindi nagpakita, ay muling nagpakita. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, ngunit papatayin kita ngayon. Tumangala sa langit ang masamang tagapaglipol na parang may hinihintay. Tungkol naman sa babaeng nakamaskara, parang hindi niya nakita ang masamang tagapaglipol. Ang kanyang katawan ay nakalubog sa kawalan at unti-unting naglaho. Nang ang kapangyarihan ng Path of Heaven ay nasa tuktok nito, 4 na agos ng kapangyarihan ng Path of Heaven ang biglang dumapo sa kanyang katawan. 4 na landas na nagsasama sa isa. Mukhang nabigla si Chinyu. Isang bagong chi ng landas ng langit ang nabuo sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang masamang tagapaglipol ay tila naging anak ng landas ng langit. Talagang naintindihan niya ang paraan ng pagsasanib ng daan ng langit ng babaeng nakamaskara sa panahong ito. Dati, naintindihan ng masasamang tagapaglipol ang 4 na Great Success Dao Techniques, ngunit sa pagkakataong ito, 4 na Dao Technique na ang pinagsama niya. Ipinaliwanag nito kung bakit walang nakakita sa taong ito ng napakatagal. Talagang inilapat niya ang pamamaraan ng paglilinang ng babaeng nakamaskara sa kanyang sariling pamamaraan. Agad na naramdaman ni Chinyu ang taong ito na sobrang nakakatakot. Evil Extermination, ang babaeng nakamaskara ang kumitil sa buhay ng kaibigan ko. Mamamatay ang kaibigan ko kapag inatake mo siya ngayon. Nag-aalalang sabi ni Chinyu. Ang kanyang pag-atake ngayon ay halos nagdulot kay Juwo sa isang dead end. Kung gagawin niya itong muli, si Juwo ay walang pagkakataon na mabuhay. Kahit 10 ang mga kaibigan mo, ano ang kinalaman nito sa akin?
Kumalaw ang kanyang katawan, at dahan-daang itinulak ng masamang tagapaglipol ang kanyang espada. Sa isang iglap, ang landas ng langit ay nagyelo. Halos lahat ng mga magsasaka ay nadama na ang kanilang mga kaluluwa ay parang nakaharap sa isang Diyos. Hindi nila maiwasang ibaba ang kanilang mga ulo. Halos lahat ay hindi makagalaw sa ilalim ng kapangyarihan ng landas ng langit. Ang espada ay natatakpan ng bagong chi ng landas ng langit, at ang espasyo bago ang espada ay nabasag ng buo. Dala ang chi ng Path of Heaven, ang Evil Extermination Sword ay parang gustong ilipat ang buong galaxy. Sa sandaling ito, ang Void Chi ay ganap na namuo. Maging ang babaeng nakamaskara ay hindi na ituloy ang pag-shuttle sa kawalan. Ang espadang iyon ay napakabagal, ngunit ito ay parang gulong ng landas ng langit na nadurog. Kung saan man ito dumaan, walang bakas ng sigla. Hindi, mamamatay si Juwo kung sasalakayin mo siya gamit ang espadang ito. Duguan ang mga mata ni Chinyu. Umiwalay siya sa kapangyarihan ng landas ng langit na bumabalot sa kanyang katawan. Mantis na nagpapahinto ng kalisya. Ang masamang tagapaglipol ay tumingin kay Chinyu nang walang pakialam. Biglang lumiwanag ang bead of chaos ni Chinyu. Ang magulong chi na Dom Alloy palabas ay ang mahalagang enerhiya na nakompress ni Chinyu sa sukdulan noon. At pagkatapos, ang mahahalagang enerhiyang iyon ay biglang bumagsak sa Soulin Divine Artifact, na naglabas ng hindi kapani-paniwalang sabik na panloob na chi. Ang mahalagang enerhiya na ito ay tila nasiyahan ito sa unang pagkakataon. Umuungol. Umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa ang isang nakakatakot na ungol ng kabayong may sungay. Sa isang iglap, may mga nawala ng malay. 2,329 na pagpigil sa kanya. Tuwang-tuwang umungal ang isang unicorn na mabangis na hayop sa napakalaking nagninangas na kamao. Ang suntok na ito ay direktang nag-trigger ng isang pangitain na hindi pa nangyari noon. Si Soulin ay isang divine artifact ng Peak of Tribulation na dating na-activate gamit ang kapangyarihan ng True Saint. Talagang malayong maabot nito ang limitasyon ni Soulin. Sa pagkakataong ito, ang elemental na enerhiya na nakompress sa sukdulan ay pumasok sa boxing glove at sa wakas ay nag-trigger ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan nito. Sa sandaling ang nakakapasong kamao ng apoy ay lumapit sa enerhiya ng espada, naapektuhan ito ng chi ng mga panuntunan. Tulad ng isang higanteng hayop na lumubog sa kumunoy, ang bilis nito ay naging matamlay. Gayunpaman, habang ang apoy ay pumutok, ang kamao ay dahan-daang dumurog sa enerhiya ng espada. Biglang nagyelo ang espasyo. Matapos ang kapangyarihan ng Path of Heaven na na-trigger ng Evil Extermination Sword ay bumangga sa Fire Fist, ang mga patakaran ng Path of Heaven rules na nakapaloob dito ay bahagyang magulo. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakamaskara ay humakbang na at nawala sa kawalan. Boom! Pagkatapos ng ilang paghinga, sumabog ang sagupaan sa pagitan ng Fire Fist at ng Sword Energy. Ang espasyo ay napuno ng nagngangalit na resulta ng apoy, at ang buong purgatorio ay nagningning ng nagninangas na pula. Ang temperatura sa purgatorio ay agad na tumaas ng 12 degree. Ang suntok na ito ay labis na nakakatakot at naapektuhan ang temperatura ng buong langit at lupa. Paano ito nangyari? Paano tumaas ang kanyang lakas ng labis? Tama. Naintindihan ni Sectmaster ang pag-atake na iyon ngayon lang sa pamamagitan ng pakikipaglaban niya sa babaeng nakamaskara. Ito ay ang sword energy ng 4 na landas na nagsanib sa isa. Si Euro ay hindi rin makapaniwala. Kulat na tiningnan ni Uncle Ling si Chinyu. Inakala niya na ang lakas ng espada ng masamang tagapaglipol ay madudurog ang pag-atake ni Chinyu at hindi inaasahan na nayayanig ni Chinyu ang pag-atake ng masamang tagapaglipol. Kumalaw ang katawan ni Chinyu, at aalis na sana siya kasama si Juwo. Boom! Isang stream ng sword energy ang bumagsak mula sa langit. Ang bilis na iyon ay napakabilis na halos hindi makapag-react si Chinyu sa oras. Naramdaman ng kalasag ni Soulin ang panganib at hinaranggan ng enerhiya ng espada. Sa isang nakakatakot na pagyanig, ang kalasag ni Soulin ay sumabog at nabasag. Sinamantala ang pagkaantala na ito, isang higanteng kamay ang nag-abot mula sa likod ni Chinyu. Hinaglot nito ang sword energy na bumaba mula sa langit. Umuungol. Sigaw ni Chinyu.
Sa kabila ng pagharang niya sa sword energy gamit ang spiritualization technique, ang kanyang katawan ay pinalipad ng marahas na sword energy. Kinokontrol niya ang higanteng kamay at inihagi sa gilid. At pagkatapos ay ipinadala ang enerhiya ng espada na lumipad sa kanyang tagiliran. Boom! Pinutol ng enerhiya ng espada ang tuktok ng bundok sa ikawalong antas ng purgatorio. Dahil hinayaan mong makatakas ang babaeng nakamaskara, dapat kang mamatay para sa kanya. At saka, ang mga taong dinala mo sa singsing ng somero ay tila may kasunduan sa babaeng nakamaskara. Ang masamang tagapaglipol ay sumulong ng hakbang-hakbang. Di man si Chinyu ay nag-aapoy sa pagkabalisa sa sandaling ito. Natakpin na ng pagkamatay ni Juwo ang kanyang buong katawan. Wala na talaga siyang panahon para mag-drug dito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Muli, sumugod siya patungo sa ikasyam na antas ng purgatorio ng buong bilis. Isang napakalaking soul vortex ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Biglang lumitaw si Uncle Ling sa itaas niya. Nakikipagsabuatan ka sa lahi ng multo. Karapat-dapat kang mamatay. Iniunat niya ang kanyang kamay, at ang isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ay malapit ng hilahin ang kaluluwa ni Chinyu sa puyo ng tubig at durugin ito. Magwala. Direktang binasag ng soul-shattering golden radiance ang soul vortex sa pamamagitan ng sword strike. Umatras ng ilang hakbang si Uncle Ling. Isang abnormal na pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha. Tila nasugatan siya sa backlash. Sa likuran niya, muling naglaslas ang masamang tagapaglipol. Isang espada, isang mundo. Isang espada ang hamarang sa sword energy, at sa isang iglap, ang sword chant ay tumunog sa buong purgatorio. Hindi mabilang na enerhiya ng espada ang sumambulat sa pagitan ng dalawang espada. Ang ilang mga magsasaka ay direktang pinutol ng nakakatakot na enerhiya ng espada. Tara na, mahinang sabi ni Shimen. Maaari kang pumunta pagkatapos kung makapasok sa ikasyam na antas ng purgatorio. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang bagay na walang ingat sa ikasyam na antas. Hindi man lang nag-abala si Chinyu na magpasalamat sa kanya. Nag-flash ang katawan niya at nawala siya sa kinatatayuan niya. Sa ikasyam na antas ng purgatorio. Pumasok si Chinyu, at hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang dumaan sa ambon. Medyo malayo na ang nakikita ng banal na sentido ni Chinyu. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa gitna. Naramdaman ni Chinyu ang hindi mabilang na divine senses na nakakulong sa kanya pagkatapos niyang pumunta ng 10-10 metro sa ikasyam na antas. Itinaas ni Chinyu ang kanyang depensa sa sukdulan. Kahit na siya ay nakalusot ng tuloy-tuloy, hindi siya nang ahas na magpaliban. Isang monghe ang nakaupo sa gilid. Ang banal na liwanag sa kanyang kamay ay patuloy na gumagalaw sa kumpas sa kanyang harapan. Guro, usap-usapan na ang isang tao ay aakyat sa langit kung ang sumpa ng Nirvana body ay aalisin. Kung maaalis ni Chinyu ang sumpa ng kanyang kaibigan, hindi ba tayo magkakaroon ng isa pang malaking kalaban? Maingat na tanong ni Nangongchi. Paano ito magiging napakadali? Paano madaling makuha ang kakanyahan ng dugo ng Vermilion Bird? Bukod dito, maraming mga sinaunang makapangyarihang magsasaka ng kaharian dito, kabilang ang mga ninuno ng mga maharlikang pamilya na may sama ng loob kay Chinyu. Bukod dito, mayroong isang demonyong Chi na kahit ang primordial heavenly na magsasaka. Nakangiting sabi ni Huatian, ngunit kumislap ang kanyang mga mata. Tila hindi ito kasing simple ng sinabi niya. Sa kailaliman ng ambon, maraming tao ang nakatingin kay Chinyu na naglalakad. Anong ginagawa ng batang ito dito? Mukhang papunta siya sa direksyon ng Vermilion Bird. Tanong ni Yan Minglong na medyo nagdududa. Ang kanyang katawan ay tila may panloob na chi ng Nirvana body. Malamang, narito siya para sa sumpa ng Nirvana body. Talagang maaari siyang pumailang lang sa langit kung mayroon siyang essence blood ng Vermilion Bird upang tulungan siyang maipanganak muli. Sabi ni Gubayi matapos itong tingnang mabuti. Siya ay ignorante at hindi alam ang kanyang lugar. Upang makakuha ng ganoong bagay, kailangan niyang taglayin ang kinakailangang lakas. Ang mga walang lakas ay nagpapakita lamang ng panandaliang mga kakayahan at sinasayang ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng ating sangkatauhan. May nanghamak na sabi, Kuya si Faye, hindi mo pa nakikita ang batang ito, kaya huwag mo siyang maliitin.
Siya ang tumalo kay Nightmare gamit ang kanyang lakas sa ika-4 na baitang. Kahit na hindi tayo nang ahas na sabihin na kaya nating talunin ang mabangis na hayop na ito. Baka maging malaking tulong siya sa sangkatauhan sa hinaharap. Tumingin si Jiang Qingyuan kay si Fei na may mahinang ngiti. Ang tanging dahilan kung bakit niya natalo si Nightmare sa ika-4 na baitang ay dahil sa tulong ng mga kayamanan. Hindi ba't sayang ang pagkakaroon niya ng ganoong mga kayamanan? Mas mabuti para sa sino man sa atin na magkaroon ng mga ito. Maaari silang gumanap ng mas epektibong papel sa labanan. Nagpatuloy ang isa pang tao. Kuya Si, nagkakamali ka. Tumigil ang ating cultivation realm dito. Kung hindi ako mali, magkakaroon ng malaking sakuna. Ang tatlong lahi ay magtutulungan sa pagsalakay sa sangkatauhan. Kung ang sangkatauhan ay hindi magbubunga ng isang makapangyarihang realm cultivator sa hinaharap, natatakot ako na hindi natin mareresolba ang krisis. Sabi ni Yan Minglong sa malalim na boses. Kapatid na yan, matagal ka na rito at hindi ka nakakita ng isang henyo sa Holy Region. Ang banal na anak ng ating pamilyang si ay nagil-inang sa loob ng 1,000 taon at nakabisado na ang daan ng 5 elemento. Kapag bumaba ang Golden Great Daw, pagsasamahin niya ang 5 elemento sa isa at lalagpas sa Tribulation Transcending Stage. Pagdating ng oras na Hempers Hempera, at ang kanyang pamilyang yan, at ang kanyang dugo, baka makapasok siya sa maalamat na kaharian. Tahimik na nakatayo doon si Fei, hindi man lang sineseryoso si Qin Yu. Tama. Ang talento ng mga banal na anak ng maraming maharlikang pamilya ay sapat na para patayin agad ang batang ito. Talagang papatayin ko siya kapag sinira ng taong ito ang layout ng lugar na ito. Gayunpaman, ang taong ito ay tila mamamatay. Baka sa mukha ni si Fei ang bakas ng layuning pumatay. Say! Pumasok na talaga siya. Sayang. Nagpakita si Jiang Qingyuan ng nahihirapang ekspresyon na parang gusto niyang pigilan si Qin Yu. Sa huli, siya ay bumigay ng malungkot. May hinahanap sa lahog ngayon. Tinayan Minglong at Gubayi ay mayroon ding komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan sila at napabuntong hininga. Tuwang-tuwang umungal ang isang unicorn na mabangis na hayop sa napakalaking nagninangas na kamao. Ang suntok na ito ay direktang nag-trigger ng isang pangitain na hindi pa nangyari noon. Si Soulin ay isang divine artifact ng Peak of Tribulation na dati niyang inactivate ito gamit ang kapangyarihan ng True Saint. Talagang malayong maabot nito ang limitasyon ni Soulin. Sa pagkakataong ito, ang elemental na enerhiya na nakompress sa sukdulan ay pumasok sa boxing glove at sa wakas ay nag-trigger ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan nito. Sa sandaling ang nakakapasong kamao ng apoy ay lumapit sa enerhiya ng espada, na apektuhan ito ng chi ng mga panuntunan. Tulad ng isang higanteng hayop na lumubog sa kumunoy, ang bilis nito ay naging matamlay. Gayunpaman, habang nag-aapoy ang apoy, ang kamao ay dahan-dahan pa ring nabasag sa enerhiya ng espada. Biglang nagyelo ang espasyo. Matapos ang kapangyarihan ng Path of Heaven na na-trigger ng Evil Extermination Sword ay bumangga sa Fire Fist, ang mga patakaran ng Path of Heaven rules na nakapaloob dito ay bahagyang magulo. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakamaskara ay humakbang na at nawala sa kawalan. Boom! Pagkatapos ng ilang paghinga, saka lang sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng Fire Fist at ng Sword Energy. Ang espasyo ay napuno ng nagngangalit na resulta ng apoy, at ang buong purgatorio ay nagningning ng nagninangas na pula. Ang temperatura sa purgatorio ay agad na tumaas ng 12 degree. Ang suntok na ito ay lubhang nakakatakot at nakaapekto sa temperatura ng buong langit at lupa. Paano ito nangyari? Paano tumaas ang kanyang lakas ng labis? Tama. Naintindihan ni Sectmaster ang pag-atake na iyon ngayon lang sa pamamagitan ng pakikipaglaban niya sa babaeng nakamaskara. Ito ay ang sword energy ng 4 na landas na nagsanib sa isa. Si Ling Yuro ay hindi rin makapaniwala. Kulat na tiningnan ni Uncle Ling si Qin Yu. Inakala niya na ang lakas ng espada ng masamang tagapaglipol ay madudurog ang pag-atake ni Qin Yu at hindi inaasahan na nayayanig ni Qin Yu ang pag-atake ng masamang tagapaglipol. Kumalaw ang katawan ni Qin Yu, at aalis na sana siya kasama si Juo. Boom! Isang stream ng sword energy ang bumagsak mula sa langit.
Ang bilis na iyon ay napakabilis na halos hindi makapag-react si Chinyu sa oras. Naramdaman ng kalasag ni Soulin ang panganib at hinaranggan ang enerhiya ng espada. Sa isang nakakatakot na pagyanig, ang kalasag ni Soulin ay sumabog at nabasag. Sinamantala ang pagkaantala na ito, isang higanting kamay ang nag-abot mula sa likod ni Chinyu. Kinaglot nito ang sword energy na bumaba mula sa langit. Umuungol. Sigaw ni Chinyu. Sa kabila ng pagharang niya sa sword energy gamit ang spiritualization technique, ang kanyang katawan ay pinalipad pa rin ng marahas na sword energy. Kinokontrol niya ang higanting kamay at inihagi sa gilid. At pinadala ang enerhiya ng espada sa kanyang tagiliran. Boom! Pinutol ng enerhiya ng espada ang tuktok ng bundok sa ikawalong antas ng purgatorio. Dahil hinayaan mong makatakas ang babaeng nakamaskara, dapat kang mamatay para sa kanya. At saka, ang mga taong dinala mo sa singsing ng somero ay tila may kasunduan sa babaeng nakamaskara. Ang masamang tagapaglipol ay sumulong ng hakbang-hakbang. Di man si Chinyu ay nag-aapoy sa pagkabalisa sa sandaling ito. Natakpin na ng pagkamatay ni Juwo ang kanyang buong katawan. Wala na talaga siyang panahon para mag-drag dito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Muli, sumugod siya patungo sa ikasyam na antas ng purgatorio ng buong bilis. Isang malaking soul vortex ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Biglang lumitaw si Uncle Ling sa itaas niya. Nakipagsabuatan ka sa lahi ng multo, karapat-dapat kang mamatay. Iniunat niya ang kanyang kamay, at ang isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ay malapit ng hilahin ang kaluluwa ni Chinyu sa puyo ng tubig at durugin ito. Magwala. Direktang binasag ng soul-shattering golden radiance ang soul vortex sa pamamagitan ng sword strike. Napaatras ng ilang hakbang si Uncle Ling. Isang abnormal na pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha na para bang nasugatan siya sa backlash. Sa likuran niya, muling naglaslas ang masamang tagapaglipol. Isang espada, isang mundo. Isang espada ang hamarang sa sword energy, at sa isang iglap, ang sword chant ay tumunog sa buong purgatorio. Hindi mabilang na enerhiya ng espada ang sumambulat sa pagitan ng dalawang espada. Ang ilang mga magsasaka ay direktang pinutol ng nakakatakot na enerhiya ng espada. Tara na, mahinang sabi ni Shimen. Maaari kang pumunta pagkatapos kung makapasok sa ikasyam na antas ng purgatorio. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang bagay na walang ingat sa ikasyam na antas. Hindi man lang nag-abala si Chinyu na magpasalamat sa kanya. Nag-flash ang katawan niya at nawala siya sa kinatatayuan niya. Sa ikasyam na antas ng purgatorio. Pumasok si Chinyu at hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang dumaan sa ambon. Medyo malayo na ang nakikita ng banal na sentido ni Chinyu. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa gitna. Naramdaman ni Chinyu ang hindi mabilang na divine senses na nakakulong sa kanya pagkatapos niyang makapunta pa lamang ng 10-10 metro sa ikasyam na antas. Itinaas ni Chinyu ang kanyang depensa sa sukdulan. Kahit na siya ay nakalusot ng tuloy-tuloy, hindi siya nang ahas na magpaliban. Isang monghe ang nakaupo sa gilid. Ang banal na liwanag sa kanyang kamay ay patuloy na gumagalaw sa kumpas sa kanyang harapan. Guro, bali-balita na ang isang tao ay aakyat sa langit kung ang sumpa ng Nirvana body ay aalisin. Kung talagang maaalis ni Chinyu ang sumpa ng kanyang kaibigan, hindi ba't magkakaroon tayo ng isa pang malaking kalaban? Maingat na tanong ni Nangongchi. Paano ito magiging napakadali? Paano madaling makuha ang kakanyahan ng dugo ng Vermilion Bird? Bukod dito, maraming mga sinaunang makapangyarihang magsasaka ng kaharian dito, kabilang ang mga ninuno ng mga maharlikang pamilya na may sama ng loob kay Chinyu. Bukod dito, mayroong isang demonyong chi na kahit na ang primordial heavenly divination ay nahuhuli lamang ang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Huatian, ngunit kumislap ang kanyang mga mata. Tila hindi ito kasing simple ng sinabi niya. Sa kailaliman ng ambon, maraming tao ang nakatingin kay Chinyu na naglalakad. Anong ginagawa ng batang ito dito? Mukhang papunta siya sa direksyon ng Vermilion Bird. Tanong ni Yan Minglong na medyo nagdududa. Ang kanyang katawan ay tila may panloob na chi ng Nirvana body. Malamang na narito siya para sa sumpa ng Nirvana body.
Talagang maaari siyang pumailanglang sa langit kung mayroon siyang essence blood ng Vermilion Bird upang tulungan siyang maipanganak muli. Sabi ni Gubayi matapos itong suriing mabuti. Siya ay ignorante at hindi alam ang kanyang lugar. Upang makakuha ng ganoong bagay, kailangan niyang taglayin ang kinakailangang lakas. Ang mga walang lakas ay nagpapakita lamang ng panandaliang mga kakayahan at sinasayang ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng ating sangkatauhan. May nanghamak na sabi, Kuya si Faye, hindi mo pa nakikita ang batang ito, kaya huwag mo siyang maliitin. Siya ang tumalo kay Nightmare gamit ang kanyang lakas sa ika-4 na baitang. Kahit na hindi tayo nang ahas na sabihin na kaya nating talunin ang mabangis na hayop na ito. Baka maging malaking tulong siya sa sangkatauhan sa hinaharap. Tumingin si Jiang Qingyuan kay si Faye na may mahinang ngiti. Ang tanging dahilan kung bakit kaya niyang talunin si Nightmare sa ika-4 na baitang ay dahil sa tulong ng mga kayamanan. Hindi ba't sayang ang pagkakaroon niya ng ganoong mga kayamanan? Mas mabuti para sa sino man sa atin na magkaroon ng mga ito. Sila ay maaaring gumanap ng mas epektibong papel sa labanan. Nagpatuloy ang isa pang tao. Kuya si, nagkakamali ka. Tumigil ang ating cultivation realm dito. Kung hindi ako mali, magkakaroon ng malaking sakuna. Magtutulungan ng 3 lahi upang salakayin ang sangkatauhan. Kung ang sangkatauhan ay hindi magbubunga ng isang makapangyarihang realm cultivator sa hinaharap, natatakot ako na hindi natin mareresolba ang krisis. Sabi ni Yan Minglong sa malalim na boses. Kapatid na yan, matagal ka na rito at wala kang nakikitang henyo sa Holy Region. Ang banal na anak ng ating pamilyang si Ainagel Inang sa loob ng 1,000 taon at nakabisado na ang daan ng 5 elemento. Kapag bumaba ang Golden Great Daw, pagsasamahin niya ang 5 elemento sa isa at lalagpas sa Tribulation Transcending Stage. Pagdating ng panahon na may dugo siya, si Yan ay sumisibol, maaaring makalusot sa maalamat na kaharian. Tahimik na nakatayo doon si Faye, hindi man lang sineseryoso si Qin Yu. Tama. Ang talento ng mga banal na anak ng maraming maharlikang pamilya ay sapat na para patayin agad ang batang ito. Kapag sinira ng lalaking ito ang layout ng lugar na ito, tiyak na papatayin ko siya. Gayunpaman, ang taong ito ay tila mamamatay din. Baka sa mukha ni si Faye ang bakas ng layuning pumatay. Say! Pumasok na talaga siya. Sayang. Nagpakita si Jiang Qingyuan ng nahihirapang ekspresyon na parang gusto niyang pigilan si Qin Yu. Sa huli, siya ay bumigay ng malungkot. Sina Yan Minglong at Gubayi ay mayroon ding komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan sila at napabuntong hininga. 2,330 ang mahiwagang tao ng lahing demonyo. Sa tulong ng napakalaking divine sense ni Qin Yu, maswerte siyang naiwasan ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa pagkakataong ito. Huminto siya sa harap ng isang harang. Sa mundo ng mapanglo na banal na mata, ang chi ng Path of Heaven sa harap niya ay ganap na magulo kung siya ay kumilos pa ng isa pang hakbang. Tila siya ay pumasok sa ibang mundo, at sa pinakagitna nito, mayroong isang liwanag ng landas ng langit na kahit ang malungkot na banal na mata ay hindi nakikita ng malinaw. Iyon ay dapat ang panloob na chi ng Vermilion Bird. Hindi napigilan ni Qin ang panloob na chi na iyon. Si Qin Yu ay malumanay na umupo sa harap ng barrier at tahimik na naghintay. Si Juho ay wala ng panloob na chi. Siya ay umaasa sa siksik na medicinal chi sa Somero Ring upang manatili sa kanyang huling bakas ng puwersa ng buhay. Ang Vermilion Bird ay isa sa 4 na sagradong hayop. Maaari pa nitong sugpuin ang landas ng langit kapag ang landas ng langit ay tahimik. Kahit naharapin ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Path of Heaven, maaari nitong ilabas ang kapangyarihan ng kalahating hakbang na tribulation na lumalampas sa stage. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa lakas ng kanyang banal na pakiramdam, at ang katawan nito ay naligo sa banal na apoy. Matagal nang hindi nasisira ang katawan nito na parang brilyante. Ang lahat ng impormasyong ito ay patuloy na nagsasabi kay Qin Yu kung gaano kahirap ang paglalakbay na ito. Tip-tap, tip-tap. Mababang mga yabag ang umalangaw-ngaw sa likod ni Qin Yu. Nang mapansin siya ni Qin Yu, pumunta na siya sa tabi niya at umupo. Isang magandang demonyo ang umupo sa tabi ni Qin Yu. Ang kanyang mga kamay ay patas, at inilagay niya ang kanyang mga payat na kamay sa kanyang mga hita.
Nakita na niya ang misteryosong demonyong ito dati. Hindi ba't siya ang binata ng lahi ng demonyo na pumatay ng maraming nangungunang martial artist mula sa mga aristokratikong pamilya at kinatawan ng Asher Rock Forest sa piging ng pamilya Teng? Ang puso ni Chinyu ay nasa kaguluhan. Mayroon siyang 100 tanong na gusto niyang itanong sa demonyong ito, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Galing ka sa Asher Rock Forest, hindi ba? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Tawagin mo akong Mo. Tumango si Mo at saka umiling. Kumunat ang noo ni Chinyu. Dahil maaaring lumitaw dito si Mo, dapat ay dumaan siya sa teleportation formation. Kung ganoon, hindi ba siya magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa Holy Region? Pilit niyang pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso at muling nagtanong. Sasalakayin mo ba ako? Umiling si Mo, inabot ang maselang mga daliri, at itinuro ang harang. Narito ako dahil dito. Ang pag-atake man o hindi ay depende sa kung kaya mo akong sorpresahin. Hindi ako kumpiyansa kung ito ay susuko sa akin kung ito ay nasa tuktok nito. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Chinyu at sinagot ang anumang itanong ni Chinyu. Walang bakas na gagawa siya ng hakbang. Sa sandaling ito, medyo nasa mahirap na posisyon si Chinyu. Ang misteryosong taong ito ay nagawang lokohin ang 9 na dakilang maharlikang pamilya noon sa Holy Region. Ang 9 na dakilang maharlikang pamilya ay nagpadala pa nga ng mga tunay na banal, ngunit nagawa niyang makatakas ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang hitsura dito ay tiyak na hindi magandang bagay para kay Chinyu. Hindi alam ni Chinyu ang kasalukuyang sitwasyon sa Holy Region, ngunit lumawak ang spatial rift dito. Ang lahi ng multo at halimaw ay patuloy na lumalabag sa mga spatial na bitik at umaatake sa mga tao. Ang mga demonyo ay patuloy din na umaatake sa mga taong nagsasaka kamakailan, at ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay halos hindi maiiwasan. Naghahabulan ang iniisip ni Chinyu, at hindi niya mahulaan kung ano ang pinaplano nitong misteryosong taong nasa harapan niya. Tumigil ka sa paghula kung hindi ko ito mahulaan. Umiling si Chinyu. Nagpasya siyang kumalma at hindi pinansin ang binata sa tabi niya. Si Chinyu ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng kalikasan sa paligid at binago ito sa isang magulong chi na pumasok sa kanyang katawan, inaayos ang kanyang kalagayan sa pinakamahusay. Tapos na ang oras mo. 15 minuto lang ang mayroon ka. Tumingin ang demonyo kay Chinyu. Sa sandaling ito, isang malarosas na liwanag ang biglang tumago sa ambon. Bakas lang ang ningning na iyon, ngunit maaari itong tumago sa ambon na umaambon at nagsasapawan sa loob ng 10,000 taon. Naramdaman ni Chinyu na nagsimulang matuno ang mga tanikala sa kanyang katawan, at mabilis na tumaas ang kanyang lakas. Sa 9 na antas ng purgatorio, sino mang tumuntong sa lugar na ito ay masusupol ng isang mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling ito, nang ang landas ng langit ay nasa tuktok nito, ang pakiramdam na ito sa wakas ay nawala. Juwo, kailangan mong kumapit. Determinado ang ekspresyon ng mata ni Chinyu habang humakbang siya papunta sa barrier. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na parang dinala siya sa oras at espasyo, ang kanyang katawan ay parang isang maliit na bangka sa gitna ng isang bagyo. Pagkatapos ng maraming kaguluhan sa mahabang panahon, sa wakas ay ginawa niya ang hakbang na iyon, at ang eksena sa harap niya ay sumailalim na sa matinding pagbabago. Sa walang katapusang nasusunog na lupa, tahimik ang espasyo. Wala ni isang bug ang tila nasa mundo kung saan hindi nakikita ng divine sense ang hangganan. Natahimik ang buong mundo. Malinaw na naririnig ni Chinyu ang sariling tibok ng puso. Sa gitna, isang babaeng nakasuot ng maapoy na pulang damit ang nakaupo sa lupa. Ang likod ng damit ay napakahaba at kinaladkad hanggang sa likod. Ito ay tulad ng isang mahabang dugo pulang ilog, tumingin napaka nakakatakot. Ito ba ang Vermilion Bird? Ang banal na sentido ni Chinyu ay dumaan sa kanya, ngunit hindi niya naramdaman ang kaunting pagbabago. Huminga ng malalim si Chinyu at marahang naglakad patungo sa babae. Sa walang katapusang kailaliman ng babae, nakita ni Chinyu ang isang daanan na natatakpan ng madilim na berdeng ilaw. Maya't maya ay may kakaibang alulong na nagmumula sa loob na para bang ang daanan na ito ay konektado sa pintuan ng impyerno.
At sa paligid ng daanan, 8 higanteng bangkay ng dragon ang nakaluhod sa lupa. Kabilang sa kanila ang Dragon Uncle, ang kanyang katawan na kumikinang sa walang katapusang gininto ang liwanag. Kahit na siya ay patay na sa loob ng maraming taon, naglabas pa rin siya ng nakamamanghang panloob na chi. Gintuang dragon na may 5 kuko. Nanginig ang puso ni Chinyu. Ito ang pinakamalakas sa lahi ng dragon. Ayon sa mga tala, upang makilala bilang isang banal na dragon sa lahi ng dragon, ang isang tao ay kailangang bumuo ng isang perlas ng dragon sa katawan nito at lumunin ang kapangyarihan ng langit at lupa bilang karagdagan sa pagkontrol ng malakas na lakas. Higit pa rito, ang 5 kuko ay sumisimbolo sa pinakamataas na eksperto ng lahi ng dragon at nagtataglay ng malakas na kapangyarihan sa linya ng dugo. Hindi lang iyon, sapat na ang kapangyarihang nakapaloob sa 5-clawed golden dragon para sirain ang buong lahi ng demonyo. Sa sandaling ito, ang 5-clawed golden dragon ay namatay din dito. Ano ba talaga ang daanan na iyon? Sa kalawakan, ang mga nabubuhay na nilalang ay lilito paminsan-minsan. Tila sila ay mga kaluluwa ng mga patay, na nag-iiwan ng bakas ng kanilang mga kinahuhumalingan sa kanilang mga nakaraang buhay. Gayunpaman, ang nakakatakot na mga diskarte sa daw na panapanahong kumikislap sa kanilang mga kamay ay nagpapakita na sila ang pinakamalakas na eksperto sa sangkatauhan noong sila ay nabubuhay pa. Ang mga eksena sa likod ng Vermilion Bird ay nagpatinggil sa anit ni Chinyu. Hindi nakakagulat na naramdaman ni Gio na nililigawan niya si kamatayan. Gayunpaman, walang paraan upang umatras ngayon. Ang buhay ni Juwo ay nasa linya. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung hindi niya ito ipaglalaban. Senior, ang kaibigan ko ay nasugatan ng sumpa at nangangailangan ng patak ng iyong esensya ng dugo upang maabot ang sumpa. Mangyaring pagbigyan ang aking kahilingan, at babayaran ko ang presyo kahit na ano. Lumapit si Chinyu, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabi. Matagal na naghintay si Chinyu, ngunit wala siyang narinig na tugon. Muli siyang humakbang pasulong ngunit nakita niyang nakataas na ang ulo ng babaeng nasa harapan niya. Isang pares ng malademonyong mata ang nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na hindi siya makapag-isip. Ang mga demonyong mag-aaral ay naglabas ng pulang ilaw ng dugo na para bang gusto nilang makuha ang isip ni Chinyu. Sunod-sunod na lumitaw ang demonyong banal na inscription sa kanyang katawan, na bumubuo ng pattern ng apoy na totem sa kanyang maselang mga kamay at noo. Pagkatapos, ang mga banal na inscription ay biglang sumabog na may matinding pulang ilaw. Sinusunog ng apoy ang pinagmulan. Sa susunod na sandali, isang malawak na apoy ang bumalot sa buong hadlang.